Sa kontinente ng Julong, ang mga mandirigma ay pinahahalagahan, at ang kanilang mga bloodline ay tumutukoy sa kanilang mga tagumpay. Ang pinakamakapangyarihan ay ang Dragon Bloodline. Si Jiang Ting ay binubuli ng kanyang sekta dahil sa kanyang mababang uri ng bloodline. Sa tulong ng kanyang ninuno, nagsumikap siya upang palakasin ang kanyang bloodline at paunlarin ang kanyang martial arts. Nanumpa siya na bibigyan niya ng sampal sa mukha ang lahat ng mangmaliit sa kanya. Isang araw sa Jiang Conference Hall makikita ang 5 taong nagpupulong, ang isa ay makikitang nakaupo sa trono samantalang ang iba ay nakatayo sa red carpet na simbolo ng The Wind Blows and the Drag. On road. Ang taong nakaupo sa trono ay papangalan nating Jiang Qinghe. Siya ang tumatayong interim leader ng Jiang family. Habang may hawak na tasa, nagtanong ito sa 4 kung alam ba nila kung bakit sila pinatawag sa pagpupulong na iyon. Makikita na ang 2 sa 4 hindi makapagsalita, ito ay sina Jiang Feng at Jiang Ping. Ang isang lalaki naman ay kalmado, nakakatayo, ang taong ito ay nagngangalang Jiang Tianlong. Isang sandali nagsalita ang lalaki sa likuran ni Jiang Tianlong at ito ay Jiang Bao. Nagmangkahi ito na ang araw na ito ay ang araw ng pagkamatay ng dating pinuno ng Jiang family na si Jiang Kaifeng. Biglang sumigaw ng bastardo sa galit si Jiang Qinghe kasabay ng pagbato ng tasang may tayo na nabasag sa sahig. At sinabing, walang akong pakialam sa traidor na iyon, ipaalam niyo sa lahat na walang sino man ang magdidalamhati para sa kanya. Hindi naman nakapagsalita si Jiang Bao sa takot habang pinagpapawisan sa mukha. Matapos kumalma ni Jiang Qinghe, iminungkahi niya sa 4 na ngayong araw ay pupunta dito ang Zhang family para may pag-usapan ng mga bagay-bagay. At sinabi sa 4 na maghanda kao. Hindi pinapayagan ang magkamali. Sa isang banda makikita ang ating bida sa si Jiang Ting habang mag-isang nag-alay at nagluluksa sa puntod ng kanyang ama. Habang kinakausap ang puntod ng kanyang ama at sinabing, "Ama, ang pangalan mo ay nakilala sa buong mundo at inialay ang sarili sa Jiang family, ngayong array ay ang araw ng iyong kamatayan." Pero ni isa ay wala man lang taga Jiang family ang pumunta para magdalamhati sa pagkamatay mo. Tumayo si Jiang Ting habang nakatingin sa puntod ng kanyang ama. Bigla naman siyang napaluhod at naghingi ng tawad sa pagiging niyang mahina at sinabing, "Patawad kung wala akong kakayanan. Pinatalsik nila ako at wala na akong gayong babalikan sa Jiang family." Sa kanyang pagdadalamhati ay sinabi niya sa kanyang yumaon ama na, "Hindi ko na matutupad ang hiling mo sa akin na maging masagana mula ang pamilya natin." Napaluhod at napatungo sa lupa si Jiang Ting habang nagngingit-ngit ang mga ngipin, tapos sinabi sa kanyang yumaong ama na nainsulto niya ang kaluluwa ng kanyang ama sa langit. Habang nagluluksa si Jiang Ting ay may isang anino ang nakita sa kanyang likuran at nang maramdaman niya ito, bigla siyang napalingon sa kanyang likuran. Ito ay si Jiang Ping na kabilang sa Jiang family. Lumapit ito sa puntod ng ama ni Jiang Ting at nanalangin. Sinabi ni Jiang Ping na, "Tiyo Jiang, 1 taon ka nang wala, pero parang kahapon ka lang na mayapa. Anong nangyari sa'yo?" Nagpasalamat naman si Jiang Ting kay Jiang Ping dahil may taong nagdalamhati sa kanyang yumaong ama at tila napangiti sa tuwa ang ating bida. Ngunit ang tuwa ay napalitan ng inis nang biglang magbago ang ekspresyon ni Jiang Ping nang ngumiti ng may pangingitil sa puntod ng ama ni Jiang Ting. Biglang tinapakan ni Jiang Ping ang mga pagkaing inialay ni Jiang Ting sa puntod ng kanyang ama. Patuloy pa ring pinagsisira ni Jiang Ping ang lahat ng alay sa puntod at sinabi ni Jiang Ping kay Jiang Ting na, "Ang tatay mo ay isang traidor, hindi niya kailangang maalaala ng iba." Sinira niya ang reputasyon ng Jiang family. Nagngit-ngit naman sa galit si Jiang Ting at nagpalabas ito ng pulang aura at apoy sa kanyang kamay. Ang galit na si Jiang Ting ay akmang aatakihin si Jiang Ping gamit ang kanyang nagliliyab na kamay. Ang papaalis na si Jiang Ting ay biglang nagulat nang makita niya na malapit na sa kanyang mukha ang kamao ni Jiang Ting. Biglang may pagtataka soko ni Jiang Ting sapagkat nasanggalang ang kanyang atake gamit lang ang isang kamay ni Jiang Ping na nababalutan ng birding aura. Piniti ng may panginjiti habang ang kayang buong katawan ay nababalutan ng birding aura, tapos sinabi ni Jiang Ping kay Jiang Ting na ang bloodline ni Jiang Ting ay miserable. Sabay biglang ini-activate ni Jiang Ping ang kanyang bloodline na birding turo.
Tapos sinabi kay Jiang Ting na mahina ito. Habang kapit ni Jiang Ping ang kamao ng ating bida ay sinabi nito na wala ka kung wala ang iyong ama. Biglang sinuntok ni Jiang Ping ang ating bida at makikitang tumilapon nito papalayo sabay sumigaw si Jiang Ping na ito ang totoong kapangyarihan ng totoong bloodline. Sa sobrang lakas ng pagtilapon ni Jiang Ting ay tumama siya sa pantog ng kanilang ninuno at napasuka siya ng dugo. Lumapit si Jiang Ping sa puntod ng ama ni Jiang Ting sabay alis ng kanyang birding aura. Sinabi nito sa punto ng ama ng ating bida na, "Matandang basura, tingnan mo ang iyong pinakamamahal na anak, kung gaano siya kawalang silbi." Habang si Jiang Ting ay makikitang nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa kanyang sinapit sa kamay ni Jiang Ping. Lumapit si Jiang Ping sa ating bida at hinawakan sa mukha tapos sinabing ang pinuno ng Zhang family ay pupunta ngayon kasama ang kanyang anak na babae. Bigla nang binitawan ni Jiang Ping ang ating bida habang sinasabi nito na siguro nagsisisi na siya na pakasalan ka. Tumawa si Jiang Ping at nagmungkahi kay Jiang Ting na wag nang pupunta dahil ipapahiya lang daw ni Jiang Ting ang kanyang sarili sa harap ng mga bisita. Pagkatapos nun umalis na si Jiang Ping habang tumatawa ng malakas. Habang ang ating bida ay walang magawa kundi magngit-ngit na lang ng kanyang ngipin sa galit at nakaupo habang pinagmamasdan ang dugo na nagmula sa kanyang bibig. Ilang sandali na pagdidesyonan na niyang tumayo habang makikitang may dugo sa kanyang kamay at naisip niya na hindi niya inaasahan na ganon ang gagawin sa kanya ng Jiang family. At nang makatayo na si Jiang Ting naisip niya kung gaano siya katanga. Habang siyang maglalakad palayo naisip niya na ang pag-tissues ay hindi masusolusyonan ang kahit na anong problema kasabay ng paglabas ng dilaw na liwanag sa puntod sa nasirang puntod ng kanilang ninuno. Sinabi ni Jiang Ting sa kanyang sarili na ipapahiya niya ang Jiang family kasama niya. Bigla namang natipon ang dilaw na liwanag sa taas ng puntod ng kanilang ninuno. Tapos pumunta ang dilaw na liwanag sa likod ng papaalis na si Jiang Ting. Ang dilaw na liwanag ay espiritu ng kanilang ninuno. Matapos mabuo ang liwanag naghugis lalaki ito na napaliligiran ng apoy sa katawan at nagmungkahing ang batang ito ay may mapaglarong tadhana. Kapag ikaw ay matuwid at matapat, tutulungan kitang magbagong anyo at maging totoong dragon. Habang tuloy-tuloy lang naman sa paglalakad ang sugatang si Jiang Ting at hindi na mamalayan ang nangyayari sa paligid. Hindi niya buried na dito na magsisimula ang pagbabago ng kanyang kapalaran. Bigla namang napahinto si Jiang Ting at napaisip kung anong ang ganong pakiramdam pero hindi niya lang ito pinansin at naisip na baka nag-aalala lang siya. Ang dilaw na espiritu naman ay pumasok ng mabilis sa katawan ng ating bida. Matapos pumasok ng espiritu sa katawan ni Jiang Ting ay nagmungkahi ito ng patawad sa taong ito na nagmula sa Jiang family na hindi ko alam ang pangalan. Isang banda sa tahanan ng Jiang family ay dumating na ang Zhang family at maayos naman silang sinalubong ng mga katulong ng Jiang family. Sinabi ng isang katulong na maligayang pagdating Mr. Zhang at ang isa namang katulong ay sinabing ang aming pinuno ay nag-iintay sa inyo at itinuro nito ang daan. Habang naglalakad papasok ang Zhang family ay may dalawang katulong na nag-uusap. Sinabi ng isang katulong na lalaki na siya ang pinuno ng Zhang family. Kas index-sindak. At nang makita ang babae ay sinabing si Miss Zhang ay napakaganda pero si Jiang Ting. Hindi pa ito tapos magsalita ay pinigilan na siya ng kanyang kasama at sinabing hinaan mo ang boses mo. Nagsalita ang pinuno ng Zhang family at nagmungkahing maganda ang araw na ito tamang oras para sa mga usapin. Habang iniisip Miss Zhang na ang Jiang family ay higit na marangya. Nang makarating na sa conference room ang mga bisita ay umupo sa unahan ng pinuno ng Zhang family katabi ng pinuno ng Jiang family. Nag-usap naman agad ang dalawang pinuno habang umiinom ng tayo sinabi ni Jiang Qinghe sa pinuno ng Zhang family na ang aking hamak na tahanan ay lubos na pinaparangalan ang iyong mapagpalang presensi. Ang Zhang family ay gaya ng sumisikat ng araw ngayon. Hiling ko na magtulungan tayo balang araw. Sumagot naman ang Zhang leader nang binubola mo naman kami. Ang pamilya ng mga Jiang ay isang alamat sa isla ng Panlong. Lahat kami ay umaasa sa iyo. Nagtanong naman si Jiang Qinghe kung ano daw ba ang dahilan kung bakit napadalaw ang Zhang family ngayon.
Sumagot naman ang Zhang leader ng ang iyong anak ay higit na talentado at gwapo sa mga juniors ng Zhang family. Masasabi kong mayroon siyang magandang kinabukasan. Bigla namang napangiti si Jiang Tianlong sa kanyang narinig. Nagpasalamat naman si Jiang Qinghe sa sinabi ng Zhang leader sa magandang sinabi tungkol sa kanyang anak. At sinabing ang iyong anak na babae ay totoong maganda gaya ng mga bali-balita. Nang marinig ni Miss Zhang ang sinabi ng Jiang Qinghe, napawahi naman ito sa kanyang kulay lilang buhok. Matapos nun sinabi ni Jiang Qinghe sa Zhang leader na si Jiang Ting ay bastos tinutukoy ang ating bida. Sinabi pa na sila ay may kilalang bisita pero hindi man lang siya nagpakita. Isang sandali biglang napukaw ang katahimikan sa pagsasalita ng Zhang leader at sinabi nito na tatanggo na siya sa kanyang punto na pananatilihin pa rin niya ang kasunduan sa kasal. Pero ang mapapangasawa na ng kanyang anak ay si Jiang Tianlong, hindi na si Jiang Ting. Tumayo naman si Jiang Tianlong at nagpasalamat sa Zhang leader at tinawag itong ama. Nagpasalamat din si Jiang Tianlong kay Miss Yan sa kanyang malalim na pagmamahal. Napangiti naman si Miss Zhang sa matatamis na salita ni Jiang Tianlong. Muling nagsalita ang Zhang leader at binati niya ang dalawa sabay sabing kayong dalawa ay tutong bagay sa isa't isa. Sa mga di inaasahang pangyayari tumayo si Jiang Qinghe sa tuwa at tumawa ito ng malakas dahil sa magandang balita. At iminungkahi na ang kanilang Jiang family ay magkakaroon ng salo-salo ngayong araw. Sinabi ni Jiang Qinghe na bibigyan nila si Miss Zhang ng 10 blood essences para ipagdiwag ang kasal. Nagulat naman si Jiang Ping dahil ang 10 blood essences ay mamahaling kayamanan na kinakailangan sa pag-refine ng bloodline. Natuwa naman si Jiang Bao dahil si Miss Zhang Xinyan ay magpapakasal parent sa taga-Jiang family. Wang ano-ano ay biglang may sumigaw ng sandali lang nagulat naman si Jiang Qinghe at Zhang leader sa nangyari. Dito ay makikita na si Jiang Ting ang sumigaw papasok ng pintuan. Habang naglalakad papasok si Jiang Ting ay napasabi na lang si Jiang Tianlong nang hindi man lang siya nahiyang magpakita pa rito. Sinabi ni Jiang Ping na hindi man lang iginalang ni Jiang Ting ang kanilang pamilya. Habang naglalakad papasok si Jiang Ting nakitang hirap sa paglalakad at ay benda sa noo, sinabi ng ating bida kay Jiang Qinghe na ngayon ang araw ng kamatayan ng aking ama pero mas inuna mo pang gawi ang ibang bagay. Dahil sa mga nangyari sinabi ng Zhang leader kay Jiang Qinghe na ayusin mo ta. Nang tuluyan nang makapasok si Jiang Ting sa loob ay biglang sumigaw si Jiang Qinghe kay Jiang Ting na nakagawa ka ng malaking pagkakasala sa Zhang family. Sabay tinanong si Jiang Ting kung ano ang gusto nito. Hindi lang naman ito pinansin ng ating bida at patuloy lang ito sa pag-abanti. Nilapitan ni Jiang Ting si Miss Zhang habang nakakungkam ang mga kamay at tinanong ni Jiang Ting si Miss Zhang kung totoo daw ba na magpapakasal na ito sa ibang tao. Nagalit naman si Miss Zhang sa inasal ni Jiang Ting at nagpalabas ito ng lilang aura sa kanyang katawan. Sabay sabi kay Jiang Ting na sino ka para kausapin ako ng ganito. Pinalabas niya ang kanyang bloodline na tinatawag na the bloodline of Golden Pheasant. Biglang nagulat si Jiang Ting sa nakita habang tumutulo ang pawis sa mukha. Namangha naman sina Jiang Ping, Jiang Bao at Jiang Feng sa kanilang nakita dahil ang kanilang nakita ay ang power ng pure level 8 na bloodline. Napasabi na lang si Jiang Ping na ang aura ni Miss Zhang ay umaapaw. Sa lakas ng pressure ng kapangyarihan na pinapakawan ni Miss Zhang ay napaluhod na lang si Jiang Ting dahil di niya kinaya ito. Nagsalita muli si Miss Zhang kay Jiang Ting na malaki daw ang agwat sa pagitan ng kanilang bloodline, kahit kailan ay hindi tayo pwedeng magsama. Nakialam na ang Zhang leader at tinawag nito ang pangalan ni Miss Zhang na Xinyan para patigilan na sa kanyang ginagawa. Nagmungkahi muli si Miss Zhang na si Tianlong ang kanyang napiling pakasalan kaya wag daw siyang guguluhin pa kahit kailan. Nang mawala na ang pressure na bumabalot sa paligid ay sumigaw si Miss Zhang habang sinasabihan si Jiang Ting nang maaari na Edo sumulat ng divorce letter si Jiang Ting na katunayan na nakipaghiwalay si Jay Iyang Ting sa kanya. Habang nakatungo si Jiang Ting at nagngingit-ngit ang mga ngipin ay sinabi ng ating bida na hindi na kailangan pa ng divorce letter dahil hindi karapat-dapat si Miss Zhang magmula ngayon ay tapos na Nang kanilang relasyon,
Ikaw at ako ay hindi na magkakilala kahit na kailan. Sumigaw sa galit si Miss Zhang habang nakakungkam ang mga kamay at sinab kay Jiang Ting na huwag ipilit ang swerte nito. Nakialam naman si Jiang Tianlong at pinigilan ang galit na si Xinyan. Lumapit si Jiang Tianlong kay Jiang Ting at inangat nito ang ating bida at sinabihan na hindi na dapat ito ginagawa ni Jiang Ting. Pagkatapos bamulong si Jiang Tianlong kay Jiang Ting na may nakalimutan siyang sabihin sa ating bida na si Xinyan ay kanya ng babae mula pa nang mamatay ang ama ni Jiang Ting. Sinabi pa ni Jiang Tianlong ay masarap daw ang lasa ni Xinyan. Napangiti naman si Xinyan habang ang ating bida ay gulat na gulat sa kanyang nalaman. Nagtakip naman ang mukha Tianlong gamit ang kanyang pamaypay. Natutuwa ito dahil nagustuhan niya ang reaksyon ni Jiang Ting. Tumayo naman ang ating bida at sinabi kay Jiang Tianlong na itinuring kitang nakatatandang kapatid sa lakat ng oras. Paano mo ito nagawa? Sumigaw naman si Jiang Qinghe para pigilan si Jiang Ting at sinabing ni Jiang Qinghe sa ating bida na sinira ng iyong ama ang reputasyon ng Jiang family. Napakabiti ko dahil napatawad ko pa siya. Huwag mong ulit sir-on ang Jiang family sa harap ng maraming tao. Napakungkam naman ng kamay ang ating bida. Sinabi ni Jiang Qinghe kay Jiang Ting na sa ngalan ng pagiging pinuno ng Jiang family ay parurusahan kita. Tumawa lang naman ang ating bida at nagtanong kung pansamantala lang na pinuno. Inamin ni Jiang Ting na mula noong mamatay ang kanyang ama ay pinilit siya na bumaba sa pwesto bilang batang pinuno ng Jiang family. Muling sinabi ng ating bida kung ito daw ba ang sinasabi ni Jiang Qinghe na awa. Nagalit naman si Jiang Qinghe sa mga sinabi ni Jiang Ting. Muling nagsalita ang ating bida kay Jiang Qinghe na pinahihirapan mo ang mahihina pero natatakot ka sa malalakas. Ginagamit ang kapangyarihan para sa personal na pakinabang, ang mga disipolo ng Jiang family ay kumikilos base sa pamamaraang gusto mo. May mukha ka ba para utusan kami? Tanong ng ating bida. Sinabi pa ng ating bida habang sumisigaw ng pinamonoan mo ang Jiang family sa loob ng 1 taon. Sinira ang lahat ng pinaghirapan ng aking ama. Hindi ka karapat-dapat na maging pinuno ng Jiang family. Nag-thumbs down ng ating bida sabay sabi kay Jiang Qinghe na gaano ka makapangyarihan. Sumigaw naman si Jiang Tianlong at sinabing tumigil na si Jiang Ting sa pagsasalita. Pinatahimik naman siya ng ating bida. Nang dahil sa mga pangyayari nagsalita na ang Zhang leader na kanina pa nananahimik habang nakaupo. Sinabi nito na mukhang pumunta tayo dito nang wala sa oras. Pag-usapan na lang natin ang kasal sa ibang araw. Tapos tinawag ang kanyang anak na si Xinyan para umalis. At nang malapit nang makalabas ng pinto ang Zhang leader at ang kanyang anak tumalikod na din si Jiang Ting para umalis na yunat pinigilan siya ni Jiang Tianlong at sinbing tumigil ka. Hindi pa tayo tapos. Hindi ka makakaalis. Sinabi naman ng ating bida na pumunta at hanapin siya sa libingan kung may nais sabihin si Jiang Tianlong sa kanyan at sinabing maghihintay ang ating bida. Sinigawan naman ni Jiang Qinghe si Jiang Ting na papaalis na kung gaano edo bakat apang ang ating bida para sirain ang araw niya. Tapos pinagbantaan pa ang ating bida. Nagsalita naman si Jiang Tianlong sa kanya ama at sinabing siya na ang bahala kay Jiang Ting na mukha balak na may balak na masama sa ating bida. Sa pagpapatuloy ng ating kwento makikitang sinundan ni Jiang Ping si Jiang Ting sa libingan ng mga yumaong pamilya ng Jiang family. Isang ano-ano biglang sinuntok ni Jiang Ping ang ating bida habang nakangiti ito at nasisiyahan sa kanyang ginawa. Sa lakas ng suntok na kanyang natamo kay Jiang Ping ay tumilapon ang ating bida ng napakalayo. Habang nagtatanong si Jiang Ping kay Jiang Ting kung nasa na daw ang tapang na pinakita nito sa loob ng tahanan kanina. Napangiwi naman sa sakit na kanyang nadama. Nang bumangon na si Jiang Ting ay lumapit naman si Jiang Ping sa kanya sabay sabing para kang aso na tumilapon sa lupa pagyayabang na sabi. Nagmungkahi pa si Jiang Ping na ang pinuno ay gusto kang patayin pero ako gusto kitang pahirapan. Habang nagpalabas ng berdang aura sa kanyang kamay. Tumayo na ang ating bida at nagpunas ng kanyang mukha sabay sinabi ng ating bida na si Jiang Qinghe ay isang duwag nagpadala pa siya rito ng isang taong maluwag ang ternyo sa ulo.
Sa inis no Jiang Ping sa kanyang narinig ay agad sumugod ito sa ating bida para umatake. Sinabi ni Jiang Ping na bubugbugan kita hanggang sa tumahimik ka. Napaisip naman si Jiang Ping kung sasaluhin ba niya ang atake ni Jiang Ping ng harapan. Sa isang iglap ay tinamaan ang leeg ng ating bida sa atake na ginawa ni Jiang Ping na may kasamang birdang aura, napasukan ng dugo si Jiang Ping sa ataking iyon. Sinakol naman agad ni Jiang Ping ang ating bida at itinaas si Jiang Ping ng bahagya sa air. Makikitang nahihirapan sa paghinga si Jiang Ping habang nagpupumiglas nagsalita si Jiang Ping nang iiwanan niya ng buo ang katawan ni Jiang Ping kung luluhod at magmamakaawa raw ito sa kanya. Sumagot ang ating bida ng sino ka sa palagay mo para utusan ako sabay derl ng dugo sa mukha ni Jiang Ping. Sa galit ni Jiang Ping sinipa niya ng malakas si Jiang Ping at muling tumalapanan si Jiang Ping sa lakas ng pagsipa sa kanya. Sabay sabi ni Jiang Ping sa ating bida nang papatayin kita ng nakaluhod. Sa pag-ataking iyon ay ating nakatayo si Jiang Ping hanggang sa huminto ang impact sa kanya. Inasar na naman ng ating bida ang galit na si Jiang Ping tinaasan ng gitnang daliri habang sinasabi na para raw itong babae gaya ng kanyang ama. Nagngit-ngit naman sa galit ang asar na si Jiang Ping at sinabi nito na dudurugin kita hanggang sa maging aboka. Agad namang pinasugod ni Jiang Ping ang kanyang bloodline na nag-green bull papunta kay Jiang Ping. Habang papalapit ang green bull na natili namang nakatayo ang ating bida habang nag-iisip ng kanyang gagawin. Tapos naisip niya na ito lang ang tanging paraan. Isang sandali nagkaroon ng malakas na pagsabog. Tumawa naman ng malakas si Jiang Ping habang iniimak na hindi na daw makakapagyabang ang ating bida at ngayon ay namatay ng hindi buo ang katawan. Bigla namang may umangat na bagay sa ere at nakita ni Jiang Ping na damit pala iyon ni Jiang Ping. Naisip niya na parang may mali. Naginungulo lang siya Jiang Ping. Bigla namang lumabas si Jiang Ping sa mga usok sa harapan ni Jiang Ping at atmang aatakihin na ni Jiang Ping ang nagulat na si Jiang Ping. Nang malapit nang tumama sa mata ni Jiang Ping ang dalawang daliri ng ating bida para sana bull aging ang walang hiyang si Jiang Ping ay may lumabas namang mga sandata na may matutulis na bagay sa gilid n. Ito, bigla itong pumulibot sa buong katawan ni Jiang Ping at hindi na nakakilos pa. Makikitang ang may gawa sa kanya nito ay ang apat na lalaking nakamaskara na mukhang mga ninja ang mga ito. Walang magawa ang ating bida sa pagkakagapos ng apat na taong hawak ang bawat dulo ng sandatang puro may matutulis na bagay. Nagsalita si Jiang Ping sa ating bida na nakakalaban raw ang ating bida kahit wala naman edo itong bloodline at sinabing napakalupit ni Jiang Ping sa kanyang sarili. At muling nagpahayag si Jiang Ping sa ating bida na napakatuso mo, kung malakas ang iyong bloodline ay mayroon akong paraan. Napaisip naman ang nahihirapan na si Jiang Ping kung bakit walang hugis ang kanyang bloodline. Habang tatangkaing tusukin ng kanyang daliring binalutan ng aura ang dibdib ng ating bida. Sinabi ni Jiang Ping kay Jiang Ping na wala akong balak makipaglaro sa iyo. Damyugo naman ang dibdib ni Jiang Ping dahil sa daliring nakabaon sa kanyang dibdib, nagngit-ngit sa sakit ang ating bida sabay sabing hindi pa tatapos. Ngiti si Jiang Ping at sinabing malampot ang puso ng ating bida. Sa di inaasahang pangyayari may isang tinig na nagsalita sa isip ni Jiang Ping ba ang tinatanong ang ating bida kung gusto nang daw ba ng kapangyarihan. Hindi na naman nag-atubili pa ang ating bida at agad itong pumayag at maging kapalit pa ang kanyang buhay. Dahil sa sakit na kanyang nararamdaman ng kanyang puso na nais batasin ni Jiang Ping. At makikita na sumisigaw sa sakit ang ating bida, isang sandali biglang nagaliwang ang katawan ni Jiang Ping, nagulat naman si Jiang Ping na bakas sa kanyang mukha ng labis jag pagtataka. Kalaunay nagpalabas ng dilaw na liwanag si Jiang Ping sa kakalaunay nagpalabas ng dilaw na liwanag si Jiang Ping sa kanyang katawan. Sa lakas ng kapangyarihan nilabas ni Jiang Ping ay nawasak ang mga sandata na nakagapos sa kanyang katawan pati si Jiang Ping at apat na lalaki ay tumilapon din sa lakas ng impact. Pagkatapos ng nangyari ay may lumabas na lalaking espiritu na may kasute na dragon sa balikat at may pulang buhok. Baang ang ating bida ay matapang na naglalakad pasulong papunta sa kanyang mga kalaban.
Ang isang lalaking nakamaskara ay napatanong kung bakit naging makapangyarihan ang ating bida at naisip na hindi ito normal. Sumagot si Jiang Ping na huwag kang mag-alala, nanloloko lang yan, sabay tumakbo ng may aura sa kamay para atakihin ang bida. Sinubukan pa siyang pigilan ng lalaking nakamaskara pero wala siyang nagawa. Naghanda din naman para umatake ang ating bida at nagpalabas ng pulang aura sa kanyang kamay habang nagsalita ang espiritu sa kanyang likuran na ang kapangyarihan niya ay ibinibigay na sa ating bida. At inutusan si Jiang Ting na talunin si Jiang Ping. Nang magsasalpukan na ang kanilang mga kapangyarihan ay nagawa pang magsalita ni Jiang Ping nang ang talunan ay mananatiling talunan. Umilag pa si Jiang Ping patagilid para maghanda ng kanyang atake pero walang saysay ang kanyang galaw dahil mabilis na nasuntok ng ating bida sa mukha si Jiang Ping at sinabing ang suntok na yung ay para sa hindi mo pagrespeto. Sabog ang dugo sa bibig ni Jiang Ping. Nang matutambal na si Jiang Ping ay tumalo naman ang ating bida sa itaas ni Jiang Ping at sinipa ang mukha nito na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa na naging at dahilan ng pagkawasak ng ilang par. Tinang lupa sa likuran ni Jiang Ping. At sinabi ng ating bida na para ito sa paging mayabang mo. Habang nakahandusay ang walang kalaban-laban na si Jiang Ping ay nag-ipon naman si Jiang Ting ng pulang aura sa kanyang kamay. Sa isang banda makikitang nagmamakaawa si Jiang Ping at sinasabing hindi na niya uulitin ang kanyang ginawa. Ang kamay ng ating bida na nababalutan ng pulang aura ay pinatama niya sa katawan ni Jiang Ping. Dahil sa kanyang ginawa ay may namang kulay pulang enerhiya na may kasamang berdeng enerhiya. Isang sandali ay makikita si Jiang Ting na hinihigop ang berdeng aura ni Jiang Ping. Habang sinasabi ng ating bida na para ito sa pag-insulto mo sa aking ama. Gulat na gulat ang talong tao sa kanilang nakita dahil ang taunang si Jiang Ting ay hinihigop lang ang bloodline ni Jiang Ping. At nagsalita ang lalaking mahaba ang buhok na ano pang hinihintay nyo. Kailangan natin tang sabihin kay Tianlong kaagad. Nang dahil sa paghigop ni Jiang Ting sa bloodline Green Bull ni Jiang Ping ay nagpakita na rin ang sariling bloodline ni Jiang Ting na tinatawag na Level 8 Bloodline of the Flame Serpent. Sinabi ng ating bida na oras na para magbayad ang may mga pagkakautang sakin. Habang nakatapak sa katawan ng walang malay na si Jiang Ping. Nang magkamalay na si Jiang Ping ay agad siyang kinaladkad ng ating bida nang nakahawak sa buhok at pinaluhod niya si Jiang Ting sa harap ng puntod ng kayang yumaong mga magulang. Habang sinasabuntan ni Jiang Ting ang walang kalaban-laban na si Jiang Ping ay inutusan niya ito na humingi ng tawad sa kanyang ama dahil inunsalto nito ang kanyang ama. Agad namang sumunod si Jiang Ping sa takot na masaktan. Iniyuko ni Jiang Ping ang kanyang ulo habang nakaluhod kasabay ng paghingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Matapos nun, inutusan ni Jiang Ting si Jiang Ping na sabihin kina Jiang Qinghe at Jiang Tianlong na magbabalik siya at babawiin ang mga pag-aari niya ng pauni-unti. Agad namang kumari pa ng takbo ang takot na si Jiang Ping habang sinasabi na masusunod aalis na ako. Nang makalayo na si Jiang Ping humarap ito kay Jiang Ting at sinabi na pagbabayaran ni Jiang Ting ang ginawa nito sa kanya. Hindi naman iyon pinansin ng ating bida. Nang pahayag naman ang espiritu sa likod ni Jiang Ting dahil nakakaawa raw ang Jiang family sa pagkakaroon ng nakakawalang ganang supling. Humarap naman ang ating bida sa espiritu at lumuhad. Nagpasalamat si Jiang Ting dito sa pagtulong sa kanya. Tumungo ang ating bida na lamapat ang ulo sa lupa na nagpapakita ng paggalang, at nagmungkahi na gagawin niya ang lahat masiklian lang ang tulong na binigay ng espiritu. Natuwa naman ang espiritong may lumulutang na apoy sa paligid, tumawa ito at nagpakilala. Ayon sa espiritu siya ay si Jiang Chenkyo. 500 taon na ang nakalipas, siya ay isang martial emperor na MC bloodline na dragon. At sinabi sa ating bida na hindi ito magsisisi sa pagluhod sa kanya. Ipinaliwanag ng espiritong si Jiang Chenkyo na ang dugo ng ating bida na nagmula sa Jiang family ang nagpalaya sa kanya sa pagkakakulong. Kaya't may utang na loob daw siya sa ating bida. Pinatayo na ni Jiang Chenkyo ang nakaluhod na si Jiang Ting dahil ayaw daw niya ng pagiging formal ni Jiang Ting sa kanya at tawagin na lang daw siyang Tio Jiang.
Nanghingi naman ng tawad si Jiang Ting sa paggambala sa pamamahinga ng espiritu na si Jiang Chenkyo. Pagkatapos nagtanong si Jiang Ting kung bakit nakakulong si Jiang Chenkyo. Bago magsimula ay ipinaliwanag muna ni Jiang Chenkyo ang tungkol sa mga bandido daang-daang taon na ang nakalipas. Nagtanong naman si Jiang Ting kung ito ba ang Panlong Mansion. Sumagot naman ang espiritong si Jiang Chenkyo na tumpak, walang sino man ang nakakaalam kung saan sila nanggaling, sila ang kaunahang dumating sa islang ito. Alam namin na ang Panlong Mansion ay napakamakapangyarihan. Sinisira nila ang mga malalaking pamilya at ninananakaw ang kanilang mga cultivation resources. Dahil sa panggugulo ng Panlong Mansion kaya ang Jiang family ay nagdeklara ng digmaan sa Panlong Mansion. Pero ang Panlong Mansion ay gumagamit ng Black Fulo at nakamit nila ang pinakamataas-mataas na antas mula sa simula pa lang. At sinalaysay pa ng espiritong si Jiang Chenkyo na malapit na siya sa rurok ng pagiging isang martial emperor noong panahong iyon. Ilang mga hakbang na lang sana ay magiging na siyang immortal, makakatulong na sana siya sa paglaban sa Panlong Mansion. Kaya pumunta si Jiang Chenkyo sa libingan ng mga Jiang para kunin ang sinaunang mana. Samantalang nang dahil sa kanyang di pag-iingat. Nang matagpuan na ni Jiang Chenkyo ang sinaunang mana, agad niya itong sinilip gamit ang kanyang espiritu. Dahil ito ay ipinagbabawal at sa huli ang katawan ni Jiang Chenkyo ay nawasak at ang espiritu naman niya ay nakulong. Imyong kay Jiang Chenkyo kung nasa labanan lang daw sana siya noon. Ang Jiang family sana ay magkakaroon ng pagkakaong manalo. Nagsalita naman ang ating bida na totoo pala na ang Jiang family ay nagkaroon ng dragon bloodline. Sumagot naman ang espiritong si Jiang Chenkyo na totoo yun. Ayon kay Jiang Chenkyo na sa ngayon nakita ko na ang kasalukuyang sitwasyon ng Jiang family, hindi ko maisip kung gaano na ito kamiserable ang Jiang family ay natalo sa digmaan. Sinabi ng ating bida na ang Panlong Mansion na lang ang mayroon ng dragon bloodline. Ang aking ama ay na-awakened ang bloodline ng Earth Dragon. Marahil ito ay dragon nito kung tatawagan, pero napakahina nito sa totoong dragon. Kahit ang aking ama ay isang genius ng Panlong Island ng siglo. Ayon sa ating bida na para mabawi ang pag-aari ng aming pamilya, ang aking ama ay napinsala sa Panlong Mansion noong hinarap niya ito. At ang naging resulta ay pagnanakaw at pagiging hipokrito ng kaaway. Ang aking ama ay namatay ng madaming pinagsisisihan. At sinabi ng ating na ang Panlong Mansion ay kanyang kinasusuklaman. Ipinaliwanag naman ng espiritong si Jiang Chenkyo sa ating bida ang Dragon Transmission Formula na madyay gising ang kanyang bloodline. Napagtagumpayan lang daw ito sa isang banal na pandama. Sinabi ni Jiang Chenkyo sa ating bida na balang araw ay magiging kang warrior na may totoong dragon bloodline at maging ang Panlong Mansion ay magagawa mang pabagsakin. Sinabi naman ng ating bida na hindi na siya makapaghintay sa araw na yon. Ngayon ay pupunta muna siya sa Fire Ice Forest para palakasin ang sarili. Sa labas na bahagi ng Fire Ice Forest ay nagkaroon ng pagsabang. Pinagalitan naman ni Jiang Chenkyo ang ating bida at sinabing wag nang uulitin ang ataking kanyang ginawa. Nagtanong naman ang ating bida na bakit, samantalang ang kanyang ama ay ginagawa ang ganong fist skill sa talambuhay niya. Ipinaliwanag naman ni Jiang Chenkyo sa ating bida kung bakit siya pinagbabawalan. Dahil ang mga cultivators ay mayroong siyam na iba't ibang antas ng levels ayon sa kanilang kapangyarihan. Ang una ay ang Chi Refining Stage Martial Apprentice. Pangalawa ay ang Strength Refining Stage Martial Warrior. Pangatlo ay ang Bone Refining Stage Martial Master. Pang-apat ay ang Blood Refining Stage Grand Martial Master. Pang-lima ay ang Meridian Refining Stage Martial Duke. Pang-anim ay ang Meru Refining Stage Martial Monarch. Pang-pito ay ang Heart Refining Stage Martial King. Pang-walo ay ang Spirit Refining Stage Martial Emperor. At ang pang-siyam ay ang Soul Refining Stage Martial God. Ang Martial God ay isang alamat at walang sino man ang nagawang makamit ang ganung level. Sinabi ni Jiang Chenkyo sa ating bida na ang Brahma Dragon Feast ay ang pinakamisteryosong martial arts ng Jiang family.
Mungkahi ni Jiang Chenkyu sa ating bida na magagamit mo lang ito pag nasa antas ka na ng bone refining stage. Kung hindi man ay masisira ang iyong mga ugat. At ang pinakamasama pa, masisira ang iyong mga kalamnan. Agad namang napagtanto ni Jiang Ting at ngayon ay di na siya nagtaka kung bakit nahirapan siyang maipan ang kanyang bloodline. At hamina ang katawan nitong taon. Sanabi naman ni Jiang Chenkyu sa ating bida na wag na itong mag-alala, tuturuan naman daw siya ng lahat ng combat skill ng Jiang family. At ituturo din Edo sa ating bida ang linyang palm. Ipinaliwanag ni Jiang Chenkyu sa ating bida na ang pag-cultivate kasama ng kanyang bloodline na Flame Serpent ay makakatulong para mapalakas ang kanyang bloodline at mga ugat. Sinunod naman iyon ni Jiang Ting at nagsimulang mag-cultivate. Nagkaroon ng namumuong liwanag sa kanyang noo, pinag-aaralan niya ang linyang palm, ito ay isang medium yellow level skill. Ang palad ay gumagamit ng espesyal na apoy para atakihin ang kalaban. Maiipon ito ng 9 na beses at mapapaunlad ang cultivation level pansamantala. Matapos ng kanyang pagsesenay ay pinalabas naman ni Jiang Ting ang kanyang bloodline na Flame Serpent, mas lalo pa itong lump AKAS ng dahil sa pagsasanay na kanyang ginawa. Habang ang ating bida ay naglalakad, hasing iniidip na ang kanyang kakayahan ay hindi pa sapat, na kung gusto niyang mabuhay ay kailangan pa niyang maging lakas. Biglang ano-ano ay bigla siyang inaki ng mga baboy ramo, agad na nitong napansin ni Jiang Ting. Sa isang banda ng Fire Ice Forest ay may mga taong naglalakad. Nagtanong ang babaeng may dalang aso kung mapanganib sa lugar na ito. Sumagot naman ang lalaki na huwag kang mag-alala, munan paproyektahan kita. Habang ang aso ay napalingon at may napansin. Agad tumakbo ang ado palayo at hinabol naman ito ng babae. Tinawan naman ng babae ang aso na flash at sinabihang huwag itong tumakbo palayo, di naman nakinig ang aso. Sa isang banda ang ating bida ay nagko-cultivate kasabay ng pag-absorb ng Flame Serpent sa mga espiritu ng mga demonic beast na wild boars. Nang matapos na sa pag-cultivate ang ating bida dahil nasa 3rd level na siya ng chi refining stage at ang kanyang pag-cultivate ay napakabilis. Sumagot naman si Jiang Chenkyu na malamang, bilang isang bahagi ng sinaunang mana ng Jiang family. Ang Dragon Transmission Formula ay isang pundasyon para sa Jiang family. Ang hindi natatakot na pamilya. Nagsalita muli ang ating bida at sinabing ang aking cultivation speed ay sadyang napakabilis. Ang mga demonic beast dito ay napakahina. Siguro dapat ko pang pasukin ang gubat. Isang sandali ay biglang tumahol ang asong si Flash. Napalingon naman ang ating bida sa nakita niyang aso at isang babae. Nagtanong naman sa kanya ang babae. Tinawag siya nitong young mister at kung pupunta daw ba ang ating bida sa inner part ng kagubatan. Sumagot naman si Jiang Ting ng oo, may mali ba? Ang babaeng ito ay si Liu Munan. Sinabi nito kay Jiang Ting na maraming nakakatakot na halimaw sa kanilang unahan. Mapanganib kung nag-iisa LNG daw ang ating bida. Tapos inalok ni Liu Munan si Jiang Ting kung nais ba nitong sumama sa kanila. Nagpasalamat naman si Jiang Ting sa pag-imbita ni Munan. Napalingon naman sila nang may magsalita. Sila ay ang mga kasama ni Munan. Tinawag si Munan ng isang lalaki at sinabing ang ating team ay hindi na nangangailangan ng ibang member. Ang nagsalita ay ang tumatayong pinuno na nagngangalang Yao Shan. Sinabi nito na maliban dun hindi ko gusto ng isang tao na kaya lang talunin ay mga baboy. Tumawa naman ang mga kasama nito sa likuran. Nagmakaawa naman si Munan kay Yao Shan at sinabing napakadelikado para sa kanya ang mag-isa dito sa gubat. Maliban dun kakailanganin din natin ang kanyang tulong. Nagalit naman si Yao Shan kay Munan habang masama ang tingin nito. At sinabing ayaw kung sayangin ang oras para lang tumulong lang sa iba. Sabay tanong kung naiintindihan ni Munan ang kanyang sinabi. Naglakad si Yao Shan habang nilampasan si Jiang Ting at sinabi ni Yao Shan sa ating bida na sa kanya lang si Munan at sinabing sino ang ating bida para kausapin si ang Munan niya. Hindi naman nakapagsalita si Jiang Ting na halatang naiabangan sa lalaki.
Lumapit naman si Munan kay Jiang Ting at sinabing huwag kang magalit. Hindi ka niya sasaktan. Sumagot naman ang ating bida na huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Sinigawan ni Yao Shan si Liu Monan na huwag sayangin ang oras kay Jiang Ting. At tinanong ang babae kung hindi ba ito natatakot na makain ng mga demonic beast. Humingi naman ng pasensya si Liu Monan sa ating bida dahil wala siyang maitulong sa kanya. Ibinigay na lang ni Liu Monan ang kanyang whistle na nagmula sa Liu family. Sabay sabi sa ating bida na kapag nasa panganib ka gamitin mo lang yan at agad akong dadating para tulungan ka. Habang papaalis sinabi ng babae na ingatan ang kanyang binigay. Napangiti naman sa tuwa ang ating bida. Dahil sa nakita ng espiritu si Jiang Chenkyo ay inasar niya si Jiang Ting na hindi pa daw siya nakakaamoy ng maasim na pagmamahal sa loob ng 500 taong. Hinawakan naman ng ating bida ang pito na binigay ni Liu Monan at sinabi ni Jiang Ting na, "Tiyo Jiang, wag mo nga akong asarin." Ang babaeng yun ay mabait at sinabi ni Jiang Ting na sa haba ng panahon ay wala pang nagmalisek sa kanya. Pinanslangan na lang ng ating bida na sana maging ligtas si Liu Monan. Nagduda naman si Jiang Chenkyo sa taong si Yao Shan, naisip ni Jiang Chenkyo na ang lalaking iyon ay nagsusot ng mamahaling bagay. Pero magdudulot sa kanya ng panganib. Tumalikod at nagsimula ng maglakad si Jiang Ting sabay nagmungkahing kailangan na nating pumasok sa Fire Ice Forest sa lalo't madaling panahon. Agad namang nagsalita ng sandali lang si Jiang Chenkyo at ipinaliwanag kay Jiang Ting na marami na siyang nagamit na soul power. Hindi na niya mapapanatili ang kanyang espiritu ng matagal. Kaya malapit na siya makatulog. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa Fire Ice Forest. Makikitang may hinahabol na Greenwood Wolf ang ating bida habang sinasabi sa Greenwood Wolf na hindi ka makakatakas. Agad niyang ginamit ang kanyang bagong skill na Lianyang Palm habang pinatama ito sa tumatakbong Greenwood Wolf. Agad na tinamaan ang walang kalaban-laban na aso at tumilapon ito sa lupa. Kumalat ang apoy sa buong katawan ng Greenwood Wolf at kalaunan ay naglaho sa tindi ng apoy. Agad namang napatikit ng mukha si Jiang Chenkyo sa ginawa ni Jiang Ting dahil ang element ng kanyang bloodline na tumama sa Greenwood Wolf ay 5 bises niyang ginamit ang Lianyang Palm kaya no asa. Kaya ang kaawa-awang nilalang kaya naging abo. Habang ang ating bida ay may pinulot na pulang bilog na bagay at napatanong kung ano ang bagay na ito. Ipinaliwanag naman ni Jiang Chenkyo na ang bagay na yan ay ang Beast Core. Ang mga demonic beast ay nagtataglay ng core sa kanilang katawan at pinagsisilden ng kanilang spiritual power. Ang beast core ay ang kanilang kapangyarihan. At sinabi pa ni Jiang Chenkyo na ang isang tao ay hindi kayang maabsorb ang core ng biglaan. Sa isang banda ang kahahantungan nito ay pagkapinsala ng isang tao. Napatanong naman So Jiang Ting kung anong klase daw bang pinsala ang matatamo. Habang makikita na kanyang kinain ang core ng demonic beast. Napaluwa naman ang mata ng gulat na si Jiang Chenkyo sa kanyang nakita at tinanong ang ating bida kung kinain ang core. Ang core ng beast ay agad-agad namang naabsorb ni Jiang Ting kaya si Jiang Chenkyo ay namangha sa kanyang nasaksihan. Napasabi na lang si Jiang Chenkyo nang ang Beast Core ay napakahirap gamitin at napakahirap sa isang ordinaryong tao ang maabsorb ito namangha siya sa katawan ni Jiang Ting dahil para sa kanya ito ay kakaiba. Walang ano-ano ay may narinig na malakas na alulong mga lobo ang ating bida bigla siyang napalingon sa direksyon ng pananggagalingan ng alulong na yun kinabahan si Jiang Ting dahil tunog na yun ay kakaiba. Sa isang banda ay makikita ang mga katawan ng mga tao na nakahandusay at duguan dahil sa pang-aatake ng mga Green Wolf at nang akmang papalapit na ang mga Green Wolf ay biglang ihinarang ni Yao Shan si Liu Monan sa kanyang harapan para hindi siya atakihin ng mga Green Wolf dahil takot mamatay ang duwag na lalaking ito. Itinutok ni Yao Shan ang kanyang espada sa leeg ni Liu Monan. Napatanong na lang ang dalaga kung ano ang ginagawa ni Yao Shan. Sumagot naman si Yao Shan nang manatili ka dito at guluhin mo sila. Huwag kang gagawa ng kahit ano kundi papatayin kita. Nagsalitang muli si Yao Shan kay Monan na madudumi ang mga hayop na yan. Kahit gaano pa kalakas ang mga yan, makakatakas ako dito basta guluhin mo lang sila dito gamit ang Demon Seduction Pot.
Ang tinutukoy ni Yao Shan ang nakasabit sa leeg ni Liu Monan ang bagay na ito ay nakakaakit ng mga demonic beast. Nang papalapit na ang mga Green Wolf kay Liu Monan, tumawa naman ng malakas si Yao Shan at sinabing kainin ang babaeng yan. Nang akmang at kihina ng mga Green Wolf si Liu Monan ay wala na siyang nagawa kundi antayin ang kanyang kamatayan. Napasabi na lang ang babae ng ama, "Ina, patawad, hindi ko na kayo maaalagaan pa." Nagsalita naman ang tumatakbo papalayo na si Yao Shan at sinabi sa babae na tutulungan niya ang Liu family pag nabalik na siya. Isang sandali nang malapit ng makagat ng mga Green Wolf si Liu Monan, biglang sumulpat si Jiang Ting habang ginamit ang kanyang lianyang palm at sinunog ang mga Green Wolf. Nagulat naman si Liu Monan at Yao Shan sa biglang pagsulpat ng ating bida. Tinupok ng apoy ni Jiang Ting ang mga Green Wolf na tinamaan ng kanyang atake sabay tinanong si Liu Monan kung ayos lang ito. Umungulang isang Green Wolf habang papalapit na kina Jiang Ting. Ang ating bida naman ay pinuprotektahan ang babae. Nagpasalamat naman si Liu Monan kay Jiang Ting dahil sa pagliligtas nito sa kanya. Sinabi naman ng ating bida kay Liu Monan na manatili lang sa kanyang lukyaran. Napasigaw naman sa galit si Yao Shan at sinabing ikaw na naman muling sinabi sa mga Green Wolf na patayin sila. Napatanong na lang si Jiang Ting ng Uncle Jiang bakit ang mga Greenwood Wolf na ito ay tanging si Miss Liu lang ang inaatake. Nagtanong muli si Jiang Ting kung bakit di sumasagot si Jiang Chenkyo. Bigla naman niyang napagtanto at naalala ang sinabi sa kanya ni Jiang na makakatulog ito. Kaya napaisip na lang ang ating bida na kaya ito nawala ay tuluyan ng nakatulog. Sabay napaisip kung ano na ang gagawin niya ngayon. Tinanong naman ni Jiang Ting si Liu Monan kung ano ang nangyayari dito. Sabay sabing mag-ingat ka. Agad namang sumugod ang mga Greenwood Wolf habang umuungol ng malakas. Habang si Jiang Ting ay nalilito sa kanyang gagawin, pinalabas niya ang kanyang bloodline na Flame Serpent para harapin ang mga umaataking Greenwood Wolf. Ngunit ang mga Greenwood Wolf ay hindi natakot bagkus kinagat lang ang bloodline ni Jiang Ting. Sinabi naman ng ating bida kay Liu Monan na huwag kang matakot, nandito lang ako. Isang sandali ay nawasak ang bloodline ni Jiang Ting na Flame Serpent at tuluyang nakagat ang mga braso ng ating bida. Pero ang ating bida ay patuloy lang sa pagprotekta sa babae. Habang napaisip na lang si Jiang Ting na ang mga Green Wolf na ito ay determinadong patayin si Liu Monan na kahit ang kanyang bloodline na Flame Serpent ay hindi pinansin, mapatay lang si Liu Monan. Nagulat si Liu Monan nang makita ang kalagayan ni Jiang Ting. Nag-alala ito sa ating bida at tinanong kung nasaktan ka ba. Umiti lang naman si Jiang Ting at sinabing ayos lang ako. Sus ko po Jiang Ting, ang lakas mo palang nilalang. Nagpasalamat si Liu Monan habang umiiyak at nagmungkahi na hindi ko kayang maupo na lang dito habang nakikita kang mamatay para sakin. Ang mga wolf na yan ay lumalapit sakin. Itataboy ko sila palayo. Habang tatakbo na palayo si Liu Monan, sinabi niya kay Jiang Ting na mangako ka sakin na makakaligtas ka. Ang isang Green Wolf na nakakagat sa braso ni Jiang Ting ay bumitaw sa pagkakakagat sabay lumundag para habulin si Liu Monan. Nang akmang makakagat na si Liu Monan sa ulo ay agad naman siyang nahatak ng ating bida sa balikat sabay niyakap ang babae at sinabing huwag kang tumakbo palayo sakin. Nagulat naman ang babae sa ginawa ng ating bida. Sa pagkakayakap ng ating bida ay makiktang kumalma na si Liu Monan. Naghanda na naman sa pag-atake ang mga galit na Greenwood Wolf. Umungulang mga ito at kinagat si Jiang Ting sa likod. Sa isang tabi si Yao Shan ay mukhang masaya sa kanyang pinapanood habang iniisip na pagpatay na sila makukuha na iya ulit ang Demon Seduction Pot. Habang nilala pa ng mga Green Wolf si Jiang Ting ay napatanong sa sarili kung bakit si Miss Liu lang ang nais atakihin ng mga Green Wolf. Napaisip muli kung ano ang nagtulak sa mga wolf para gawin yon. Nagmakaawa naman si Liu Monan kay Yao Shan na tulungan ang ating bida bilang kapalit ay gagawin ni Liu Monan ang gusto ni Yao Shan. Agad naman niyang naisip at napagtanto ang sinabi ni Jiang Chenkyo sa kanya kanina tungkol sa salitang makakapagbigay ito ng kayamanan pero makakapagbigay din ito ng mga sakuna. Sumagot naman si Yao Shan sa hiling ng babae.
Mungkahi ni Yao Shan ay iligtas, katawa-tawa. Ang buhay ko ay mas mahalaga kaysa sa taong yan. Nang dahil sa narinig ni Jiang Ting ay napasabi na lang ito kung bakit may mga tao sa mundo na ganito ang pag-uugali. Biglang sumigaw si Jiang Ting at nag-dragon transformation. Pinalabas muli ang kanyang bloodline na Flame Serpent. Nagtalsika naman ang Green Wolf sa lakas ng epekto ng transformation na iyon. Nagtaka naman si Yao Shan sa kanyang nakita dahil ang bloodline ni Jiang Ting na nawasak kanina ay muling naka-recover ng mabilis. Sinabi ng ating bida kay Miss Liu Monan na aalisin kita dito pero wag ka munang gaalaw. Bigla niyang pinutol ang tali ng Demon Seduction Pot sa leeg ni Liu Monan tapos ihinigas sa traidor na si Yao Shan. Umungol naman ang mga Greenwood Wolf habang nakatingin ang mga ito sa Demon Seduction Pot. Nang mahuhaylag na ito sa lupa ay agad namang ihinigas ni Jiang Ting ang hawak niyang espada patungo kay Yao Shan. Tumusok ang espada sa tali ng Demon Seduction Pot at kalaw na itumusok ang espada sa parteng balikat ni Yao Shan at napasandal ito sa puno. Napasigaw na lang ito sa sakin habang may tumutulong dugok sa kanyang bibig. Napansin ni Yao Shan ang mata ni Jiang Ting at naisip na mas nakakatakot pa ang mga mata ni Jiang Ting kaysa sa mga Greenwood Wolves. Lumapit naman ang mga Green Wolf kay Yao Shan. Makikitang nahihirapang bunutin ng espada sa kanyang katawan at nagmungkahi ito na nagmula siya sa kilalang pamilya ng Johor City. At tinanong ang ating bida kung paano natatrato siya ng ganito. Nang banta pa na pag may nangyaring masama sa kanya, ang kanyang buong pamilya ay hindi titigilan ang si Jiang Ting. Sumagot naman si Jiang Ting nang ako ang young master ng Jiang family. Nakita ang pagkagulat sa mata ni Liu Monan. Bigla namang umatake ang mga galit na Greenwood Wolf kay Yao Shan. Napasabi na lang si Yao Shan nang pakawalan mo ako dito, bibigyan kita ng madaming babae na gusto mo. Napasabi na lang nang tulungan mo ako. Hindi naman iyon pinakinggan ng ating bida bagkus lukad papalayo habang kalong si Liu Monan. At ang mayabang na si Yao Shan ay tuluyang nilapa ng mga galit na Greenwood Wolf. Nang makalayo na sila sinabi ni Liu Monan na ibaba na siya ni Jiang Ting. Nang hingi naman ng tawad si Liu Monan kay Jiang Ting dahil nadamay pa ang ating bida sa pangyayaring iyon bagkus ay nasaktan pa. Dahil siguradong magagalit ang Yao family pag nalamang namatay si Yao Shan. Sumagot naman si Jiang Ting na wag mo nang isipin yon. Walang paraan para hindi ako makaligtas. At iniutos kay Liu Monan na kapag may taong nagtanong ay sabihin na si Jiang Ting ang nag-iisang dapat sisihin sa nangyari. Nagpasalamat naman ulit ang babae sa ating bida. Napatawa na lang si Jiang Ting at sinabing nasa komplikado akong sitwasyon. Patawarin mo ako kung hindi kita may hahatid sa tahanan mo. Inutos ni Jiang Ting sa babae na dumiritso lang paglalakad at makikita ang labasan nitong Fire Ice Forest. Magpaalam na tayo dito. Inalala naman ni Liu Monan ang ni Jiang Ting. Sumagot ang ating bida na ayos lang ako. Magkita na lang tayo ulit. Sumang-ayon naman si Liu Monan. Sa isang banda ay may mga aninong nakatayo sa puntod ng mga magulang ni Jiang Ting. At biglang nagsalita ang isa ng young master hindi namin makita si Jiang Ting. Sumagot naman si Jiang Tianlong at ito pala ang mga naghahanap kay Jiang Ting. Makikita na kasama si Jiang Ping na balot ng binda ang katawan. Sinabi ni Jiang Ping kay Jiang Tianlong na baka ang hinahanap nila ay tumakas na papalayo. Sumagot naman si Jiang Tianlong na saan naman kaya siya pupunta. Nagmungkahi si Jiang Tianlong na siguro kailangan nilang gumamit ng puwersa para mapalabas ni Jiang Ting. At iniutos ni Jiang Tianlong sa kanyang mga kasama na sirain ang basurang puntod ng mga magulang ni Jiang Ting. Matapos ng pangyayari ay bumalik si Jiang Ting sa libingan ng kanyang mga magulang. Nanlungo si Jiang Ting nang makita niya ang puntod ng kanyang mga magulang na wasak-wasak, hindi niya mapigilan ang galit na kanyang nararamdaman. Humingi si Jiang Ting ng patawad sa kanyang mga magulang sapagkat hindi niya maprotektahan ang kanilang puntod. Napatanong na lang ang galit na si Jiang Ting kung sino ang gumawa ng ganoong katarantaduhan habang siya ay wala. Tapos nagbanta ang ating bida na papatayin niya kung sino man ang gumawa nito.
Habang umuulan ng pagkalakas-lakas at may kasamang pagkidlat sa kalangitan. May isang taong nagbabantay sa pintuan ng tahanan ng Jiang family. Nang may mat-anay ang tagabantay ay napatanong ito kung sino ang taong papalapit. Nang makalapit na makikitang si Jiang Ting ang taong iyon. Bago pa makapasok sa pintuan ay pinigilan naman siya ng tagabantay bagkus pinaalis pa. Sinabi naman ni Jiang Ting sa tagabantay na umalis ka sa dadaanan ko. Humingi ng tawad ang tagabantay dahil desidido ito na paalisin si Jiang Ting, pinalabas nito ang kanyang bloodline na leopard. Inalos nito ang suot na sombrero at sumugod kay Jiang Ting. Hindi naman natinag si Jiang Ting at sinalulang ang ataking iyon gamit ang kanyang apoy. Pinalabas ni Jiang Ting ang kanyang bloodline na flame serpent tapos pinaatake sa tagabantay, napaatras naman sa takot ang tagabantay. Tungkahi ng ating bida na sinabi ko na sayo na tumabi ka sa dadaanan ko. Sinabi ng Jiang Ting sa tagabantay na mayroon ka pa palang konsensya na hindi gamitin ang lahat ng iyong kapangyarihan. Tama ang aking ama na ay trato ka ng tama noon. Sumigaw ang tagabantay at sinabing young master pakiusap kumalma ka. Ang dahilan ay para pigilan ka para hindi ka mamatay pag pumasok ka. Ngayong ang bloodline mo ay nagising na. Meron ka ng kapangyarihan lumaban. Bakit hindi ka muna maghintay na makabalik sina Jiang Yang at Jiang Zi? Sinagot naman siya ng ating bida na wala ng oras. Habang naglalakad papasok si Jiang Ting sinabi ng tagabantay na ang kanyang young master ay umunlad ang kakayahan ngayong mga nakalipas na araw. Pero natatakot ako na kahit ganun ang kanyang kapangyarihan ay hindi niya matatalo ang tusong mga lobo. Isang banda sa labas ng pintuan ng kwarto ni Jiang Ping ay may mga lakaking nagbabante. Nagtanong ang isang lalaki kung bakit sila inutusan ni Tianlong na bantayan si Jiang Ping. Nagsalita naman ang isa nang hindi alam ni Jiang Ting kung sino ang sum-ira ng puntod malamang si Jiang Ping ang kanyang pupuntahan. Nagyabang naman ang isa na kapag nakapasok na si Jiang Ting ay hindi na niya bibigyan pa ng pagkakataon na makalabas pa ito. Sa loob ng silid makikitang nakahilata si Jiang Ping habang inaalagaan ng kanyang tatay. Umiiyak ang ama habang sinasabi na ang kaawa-awa kong anak makinig ka sakin uminom ka pa ng madami. Ang tatay ni Jiang Ping ay ang baklang si Jiang Baihe. Habang umiiyak si Jiang Baihe nagsalita ito ng ilang araw na ang nakalipas pero hindi pa rin gumagaling ang mga sugal mo hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sinigawan naman ni Jiang Ping ang kanyang ama at sinabing hindi pa ako patay wag kang umiyak ng buong araw. Lalaki ka ba o ano? Ilang sandali may sumigaw sa labas ng Jiang Ping lumabas ka dyan ito ay si Jiang Ting na galit parent. Natuwa naman si Jiang Ping dahil dumating na ang hinihintay niya. Ginamit naman agad ni Jiang Ting ang lianyang palm sa isang bantay na naging sanhi ng pagtagos nito sa pader. Inatake pa niya ang isa at natalo ito agad. Sabay bigkas ng ating bida ng sino ka para pigilan ako. Tumingon si Jiang Ting kay Jiang Ping at sinabi ng ating bida sa nakabinda na si Jiang Ping na tapusin na natin ang ating galit sa isa't isa. Binunot naman ng baklang si Jiang Baihe ang kanyang sandata na nagmula sa kanyang buhok at sinabi nito sa ating bida na Jiang Ting sinaktan mo ang anak ko sino ka para magpakita sa aking bakuran. Sumugod si Jiang Baihe kay Jiang Ting at sinabing papatayin niya ang ating bida. Agad namang pinalabas ng ating bida ang kanyang bloodline na flame serpent at umatake din nito. Tumalo naman si Jiang Baihe tapos inihanda ang sandata nito na nababalutan na aura. Sinaksak nito ang ulo ng bloodline ni Jiang Ting at sinabing napakadaling sirain ng bloodline ni Jiang Ting. Tumawa naman malakas si Jiang Ping at sinabing nahulog sa patibong ang ating bida. At sinabing babalik na ang kanyang bloodline na inabsorb ni Jiang Ting. Nagtaka naman si Jiang Ting sa hair clasp na nakatusok sa ulo ng kanyang bloodline dahil pinipigilan nito na makaalis ang kanyang bloodline na flame serpent. Ayon sa ating bida na pinaghirapan niyang magising ang kanyang bloodline kaya hindi siya papayag na mawasak ang kanyang bloodline. Sinugod ni Jiang Ting si Jiang Baihe gamit ang kanyang apoy nang walang pag-aalinlangan sa pwedeng mangyari. Agad namang pinalabas ni Jiang Baihe ang kanyang bloodline na Cyan Bull.
Sabay sabi ni Jiang Baihe sa ating bida na magkaiba sila ng antas ng lakas. Agad namang inatake ng Cyan Bull ang ating bida at makikitang nadapa sa sahig sa lakas ng pag-headbutt ng Cyan Bull. Habang nakapatong sa likod ni Jiang Ting ang Cyan Bull para pigilan siyang makatayo, sinabi ng ating bida kay Jiang Baihe na ikaw ang tagapagpatupad ng batas. Bakit ka susuway sa batas sa pansarili mong kagustuhan? Sumagot naman si Jiang Baihe na maroon lang siyang isang anak. At sinabing si Jiang Ping ang kanyang buhay. Kaya wala na akong pagpipilian pa. Inutusan ni Jiang Ping ang kanyang ama na kunin ang bloodline ni Jiang Ting para sa kanya. Sumagot ang kanyang ama na kapag ginawa niya iyon ay hindi na siya makakabalik pa. Tinanong naman ni Jiang Ping ang kanyang ama na gusto mo ba ako maging basura sa buong buhay ko? Agad namang ginawa ni Jiang Baihe ang gustong mangyari ng kanyang anak. Kay sinugatan niya ang kanyang sarili tapos sinabi sa kanyang anak na ang lahat ng ito ay para sayo. Agad ipinatak ni Jiang Baihe ang kanyang dugo sa kanyang hair clasp na nakatusok sa ulo ng bloodline ni Jiang Ting. Inabsorb naman kaagad ng hair clasp ang dugo ni Jiang Baihe. Sinabi ni Jiang Ping sa kanyang ama na kahit mawala pa ang bloodline mo, aalagaan parent kita sa hinaharap. Ang ang dugo ni Jiang Baihe ay may lumilitaw na isang fulo at binigkas sa bakay na ito na ang blood ng aking anak ay nakasalalay sa iyo. Natuwa naman si Jiang Ping dahil sa palagay niya ay makakabalik na ang kanyang bloodline na Green Bull. Nagtaka naman si Jiang Ting at napagtanto na ang bagay na ito ay nagmula sa Panlong Mansion ang kalaban nila. Isang sandali ang fulo ay tapos nang magawa at lumitaw ang The Black Evil Fulo. Ang Black Evil Fulo ay isang sandata ng mga taga-Panlong Mansion. Nung unang panahon sinakop ng Panlong Mansion ang Panlong Island at nagdala ng isang bagay na nakakatakot na kayang kontrolin sa pamamagitan ng dugo ng gumagamit at kayang higupin ang kapangyarihan mga bloodline mula sa ibang tao. Ayon sa pinagmulan ng ganitong kakayahan, malaya nitong nakukuha ang mga bloodline at naaabsorb ang mga ito ng walang limitasyon. Ang mga ninuno ng Jiang family ay hindi kailanman makakalimutan ang Black Fulong ito. Sapagkat ito ang dahilan ng pagbagsak ng pamilya ng mga dragon ang Jiang family. Balik tayo sa ating bida na makikitang nahihirapan paring makaalis sa nakadagan na Cyan Bull. Tinanong ng ating bida si Jiang Baihe kung saan nakuha ang Black Evil Fulo. Sumagot naman si Jiang Baihe na ito ba ang tamang panahon para sagutin ko ang tanong mo. Habang sinusubukan ng i-absorb ang bloodline ni Jiang Ting. Isang sandali ay naa-absorb na ang ilang bahagi ng katawan ng Flame Serpent. Napagtanto ng ating bida na si Jiang Baihe ay konektado sa Panlong Mansion na ibig sabihin ay may mga nakatagong katotohanan patungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Kaya sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na hindi pa ako dito mamamatay. Sinubukan ni Jiang Ting na mag-dragon transmission at tagumpay na nakawala ang kanyang Flame Serpent sa bagay na nakatusok sa ulo nito. Subalit mas lalo lang napadali ang pag-absorb ni Jiang Baihe sa Flame Serpent. Kaya napasigaw na lang ang ating bida na bumalik ang kanyang Flame Serpent. Nagsalita naman ni Jiang Baihe na hindi patatakasan ang ating bida habang nahihirapan din sa kanyang kalagayan, nakitang may kumalalat na pulang bagay sa kanyang katawan at ang kanyang mata ay naging itim. Mas pinalakas pa ni Jiang Baihe ang pag-absorb sa bloodline ni Jiang Ting na Flame Serpent. Habang ang Flame Serpent ay ginagawa ang makakaya para makaalis at hindi maabsorb ni Jiang Baihe. Sinabihan ng ating bida na nababaliw na si Jiang Baihe sapagkat kapag nawala ang bloodline ni Jiang Ting na Flame Serpent ay mawawala din ang Cyan Bull ni Jiang Baihe. Dahil ang Black Evil Fulo ay inaabsorb ang mga bloodline na nasa paligid nito. Sinabi ng ating bida na wala kang makukuha kahit na maibalik pa ang bloodline ni Jiang Ping na Green Bull. Sa pangyayari mas nauuna pang maabsorb ng Black Evil Fulo ang Cyan Bull ni Jiang Baihe samantalang ang Flame Serpent ay patuloy sa pagkawas ng aabsorb sa kanyang Black Fulo. Napangingit na lang ng ngipin sa galit so Jiang Ting. Sapagkat mawawala ang bloodline niya na pinaghirapan niyang ma-awaken.
Nagsalita naman So Jiangting ayon sa kanya noon nabubuhay pa ang ama ni Jiangting ay pinipigilan sila sa anumang aspeto at ngayon patay na ang iyong lumalaban ka parent sa amin. O agkatapos sinabi ni Jiangting na nararapat mamatay ang ating bida. Ang pagpatay sa iyo ay hindi sapat na sa ginawa mo sa akin. Matapang na sinabi ng ating bida na si Jiangting ang nagsimula ng lahat pero nagtatago sa likod ng ibang tao. At sinabi ng ating bida na walang silbi si Jiangting tulad ng kanyang amang si Jiang Baihe. Sinabi naman ni Jiang Baihe na wag nang mag-aksaya pa ng lakas ang ating bida sapagkat wala namang makukuhang benepisyo sa ating bida. Muling sinabi na ang bloodline ni Jiangting na Flame Serpent at bloodline niyang Cyan Bull ay naabsorb na ng tuluyan. Pagkatapos ililipat ang mga naabsorb na bloodline kay Jiangting para maging 7th rank na ang bloodline ni Jiangting na Green Bull. Sa pamamagitan ng 7th rank na bloodline ay maaaring sakupin ni Jiangting ang buong Panlong Island sa hinaharap. Kaya kahit sarili niyang Cyan Bull bloodline ay isinakripisyo para sa kanyang anak. Umiti lang naman si Jiangting sa kanyang mga narinig at nagmungkahing tumigil sa pangangarap si Jiang Baihe sapagkat kahit pa makamit ni Jiangting ang 7th rank ay mananatili parent siyang Wallen. G. Silbi. Pinigilan ni Jiang Baihe si Jiangting sa pagsasalita dahil wala daw karapatang husgahan ang kanyang anak. Makikitang nahihirapan si Jiang Baihe sa kanyang ginagawang pag-absorb sa mga bloodline. Nawalan na ng lakas si Jiangting sapagkat na-absorb na ang kanyang Flame Serpent bloodline kasama ng Cyan Bull. Nagmungkahi pa si Jiang Baihe na mamamatay na ang ating bida sapagkat sasaidin niya ang lahat ng bloodline na nasa katawan ni Jiangting. Wala nang nagawa ang ating bida sa pagkaubos ng kanyang bloodline. At tuluyang napahandusay sa sahig. Sa labas ng tahanan ang tagabantay ay nagsalita ng tapos na gaya ng inaasahan ko. Iniisip niya na patay na ang ating bida. Sa isang banda sa tahanan ng kasalukuyang pinuno ng Jiang family ay nag-uusap ang mag-ama. Nagtanong si Jiang Tianlong sa kanyang ama kung may iniisip ba ito. Sumagot naman si Jiang Qinghe at tinanong si Jiang Tianlong kung ayos lang ba na ang pangalawa mang tiyo ang gumawa nito. Ayon kay Jiang Tianlong na ang kanyang tiyo Baihe ay may mataas na cultivation base. Si Jiangting ay siguradong hindi makakaligtas sa kanya. Maliban dun meron pa akong isang plano, ang batong ito na nasa dulo ng palaso ay nagtataglay ng lason. Kahit makatakas man si Jiangting, ang palasong ito ay dadalhin siya sa impyerno. Sa tahanan naman nila Jiang Baihe makikita ang gating bida na nakahandusay at wala ng lakas dahil sa pag-absorb ng kanyang bloodline. May kinuha naman si Jiangting na isang sandata sa gilid ng kanyang higaan. Sinabi nito sa kanyang ama na maganda ang ginawa nito, pero dapat siguraduhing malinis ang kanilang ginawa. Habang hawak ang isang sandatang may bala na palaso na nagtataglay ng lason ang parteng dulo nito. Itinutok niya ito sa ating bida sabay bigkas ng mga salita na Jiangting wala ka ng silbi ipapadala na kita sa impyerno para magkita na kayo ng nakakaawa mong ama. Habang nakahandusay si Jiangting nang hingi siya ng tawad sa kanyang ama sa pagiging mahina. Kinalabit naman ni Jiangting ang kanyang sandata na mukhang nasisiyahan sa kanyang ginawa. Nang malapit ng tamaan ng palasong may lason si Jiangting. Bigla namang nagliwanag ang kanya pendant na suit-suit naglabas ito ng asul na barrier at nasangga ng walang kahirap-hirap ang palasong may lason. Nagtaka na lang ang mag-ama at napatanong si Jiang Baihe kung paano ito nangyari. Bumanda ang palayo at bumalik ito patungo kay Jiang Baihe. Sa isang iglap tinamaan ng palaso ang Black Evil Fulo at tuluyan itong nawasak. Napasigaw na lang si Jiangting na hindi ito maaari. Nang masira ang Black Evil Fulo kasabay nitong bumagsak sa sahig ang hinang-hina na si Jiang Baihe sa dami ng enerhiyang naubos. Nagtaka ang walang kwentang si Jiangting kung bakit nasira ang Black Evil Fulo ng ganun-ganun na lang. Habang ang ating bida ay nakahandusay parent sa sahig. Tinanong ni Jiangting ang nanghihina niyang ama kung ang mamahaling Fulo ay mabubuo pang muli. Nanghingi naman ng tawad si Jiang Baihe sa kanyang anak sapagkat kapag nasira na ang Black Evil Fulo ay hindi na ito may ibalik pa sa dati. At sinabi ni Jiang Baihe na napinsala siya ng matindi,
Kaya natatakot siya na hindi na niya matutulungan pa si Jiang Ping. Sinigawan ni Jiang Ping ang kanyang ama sapagkat mamamatay ito nang hindi pa naiibalik ang kanyang bloodline. Ayon kay Jiang Baihe na ginawa naman niya ang kanyang makakaya. Sobrang galit na si Jiang Ping sa ating bida at sinisisi nito na kasalanan ni Jiang Ting ang lahat. Sapagkat patuloy pa rin siyang kinakalaban ng ating bida kahit sa puntong ito. Agad na binalahan ni Jiang Ping ang kanyang sandata na may 3 palaso na may lason sa dulo. Na-activate naman ulit ang barrier na pumuprotekta kay Jiang Ting at tuluyan na wasak ang mga palaso. Ang pendant na suot ni Jiang Ting ay nagsimulang maglabas ng liwag patungo sa itaas at tumagos sa bubong maging sa kalangitan. Ang liwanag na ito ay nagsalita na pumukaw sa atin sayon ng lahat. Ayon sa tinig na si Jiang Ting ang young master ng Jiang family. Walang sino man ang makakapanakit sa kay Jiang Ting nang walang pahintulot sa kanya. Napangiti naman ang tagabantay sa kanyang narinig sapagkat ang boses na iyon ay sa dati nilang pinuno na si Jiang Kaifeng ang ama ni Jiang Ting. Sa isang banda nagulat ang mag-ama sa nasal ayang liwanag at tinig na narinig. Sinabi ni Jiang Qinghe na boses iyon ni Jiang Kaifeng. Nagmungkahi si Jiang Tianlong na napaghandaan ng matandang iyon ang mga mangyayari na hindi niya inaasahan. Ayon kay Jiang Qinghe na kahit anong gawing plano hindi pa rin natin magawang patayin si Jiang Ting. Tumato siya Jiang Tianlong at sinabing marami pa tayong paraan para mapatay siya. Kaya kailangan na nating kumilos simula ngayon. Habang nakahandusay si Jiang Ting ay ginaisang siya ng tinig na nagmumula sa kanyang nagliliwanag na pendant. Natukoy naman ni Jiang Ting na boses iyon ng kanyang ama. Sinabi ni Jiang Ting sa kanyang ama na ang kanyang bloodline ay nasaid na kaya wala na akong patutunguhan pa. Sinabi ng tinig na nagmumula sa pendant na tingnan mo ang sarili mo umaasta kang duwag. Nakalimutan mo na ba ang motto ng ating mga ninuno? Naalala naman agad ng ating bida habang nagpipilit tumayo at binigkas ang mga salitang. Magtiwala sa iyong puso at huwag susuko. Binalahan ulit ni Jiang Ping ang kanyang sandata ng palasong may lason at sinabi kay Jiang Ting na bakit napakaswerte mo, bakit ikaw pa ang naging young master na may dugo para mamuno? Bakit ka nakakaligtas sa tuwing susubukan kitang patayin? Itinutok muli ni Jiang Ting ang sandata sa ating bida. Ngunit isang sandali ay may lumabas na lalaki mula sa pader para subukan siyang patigilan sa kanyang ginagawa. Hinawakan ng lalaki sa ulo si Jiang Ping at isinubsob sa sahig. Sabay nagbigkas ito ng mga salitang. Bakit mo binaliwala ang espiritu ng ating dating pinuno at nagawa mo pang atikihin ang young master? Huwag kang gagawa ng anumang hakbang hanggat wala pang utos ng kasalukuyang pinuno. Agad namang nagsipag-datingan ang ibang miyembro ng Jiang family at nagtanong kung ano ang nagyari. Sumagot ang isa nang narinig niya ang mga usapan na si Jiang Ping ang sum-ira sa puntod ng dating pinuno ng Jiang family. Pumunta dito si Jiang Ting para sa paliwanag pero halos patayin na si Jiang Ting. Buti na lang iniligtas siya ng dating pinuno. Humanga naman ang isa kay Jiang Ting dahil ayon sa kanya si Jiang Ting ang totoong tao na kayang harapin ang kamatayan. Kaya mula ngayon ay igagalang na niya ang young master. Isang sandali biglang dumating ang kasalukuyang pinuno ng Jiang family na si Jiang Qinghe agad naman itong binati ng mga taong naruroon. Agad namang natuwa si Jiang Ping at nanghingi ng tulong kay Jiang Qinghe para iligtas siya. Sinigawan naman ni Jiang Qinghe si Jiang Ping at sinabing paano mo nagawa ang kalapastanganan na ito, hindi mo to matatakasan. Nagulat naman si Jiang Ping dahil di niya inaasahan na ganon ang isasagot sa kanya ni Jiang Qinghe. Sinagot ni Jiang Ping na ngayon alam ko na naginamit mo ako para makatakas sa ginawa niyo. Lumapit si Jiang Tianlong kay Jiang Ping sabay hinampas niya ito ng kanyang pamaypay sa mukha. Sabay sabing pagkatapos ng mga ginawa mo, hindi ka man lang nagsisisi. Hindi man nakapagsalita si Jiang Ping at ang tanging nagawa na lang ay ang umiyak, sapagkat sa kaya napunta ang sisi sa pagsira ng puntod ng dating pinuno.
Habang paalis iminungkahi ni Jiang Qinga na ang parusa ni Jiang Ping sa pagiging matigas ang ulo ay linisin at buuing muli ang puntod ng dating pinuno para matahimik na ang espiritu nito. Ang parusa naman kay Jiang Baihe sa hindi pagtuturo ng magandang asal sa kanyang anak at pagtangkang patayin ang young master. Ang kanyang krimen na ginawa ay napakaseryoso at hindi mapapatawad. Kaya tatanggalan siya ng posisyon bilang tagapagpatupad ng batas at ikukulong sa bilangguan. Natuwa naman ang mga tao sa loob at sinabing magadang desisyon ang iginawad ng pinuno. Nang malapit ng lumabas ng pinto si Jiang Qinghe ay nagmungkahi ito ng sa mga nakaraang araw may mga madugong di pagkakaunawaan sa pagitan ng Jiang family. Ngayong araw ay humantong sa mga pinsala. Kaya hindi na tayo maghihintay pa ng isang buwan para maganap ang Family Martial Arts Competition. Magaganap ito makalipas ng 7 araw. At si Jiang Ting bilang isang young master ay dapat sumali. Bigla namang nagsalita ang isang lalaki na ayon sa dating pinuno ay maaaring hindi lumahok sa paligsahan ang young master. Sumagot naman ang nainis na si Jiang Qinga na ako ang kasalukuyang pinuno ay inunutasang sumali si Jiang Ting kung hindi ay hindi niya makukuha ang race pito ng iba. Tumingin ang mga tao kay Jiang Ting kung papayag ito sa utos ng kasalukuyang pinuno. Tumayo naman ang ating bida at walang pag-aalinlangan tanggihan ang utos na yon. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan ng naayos at naibalik ang puntod ng mga magulang ni Jiang Ting. Sa tabi nito ay nag-uusap sina Jiang Ting at ang nagising sa pagkakatulog na si Jiang Chenqiu habang sila ay nag-uusap, inuutusan ni Jiang Chenqiu ang ating bida na huwag nang lumahok sa paligsahan. Hindi naman sumang-ayon si Jiang Ting sa gustong mangyari ng kanyang tiyo Jiang at nagtanong ito kung bakit. At kung mawawala na ang kanyang bloodline ng tuluyan. Ipinaliwanag ni Jiang Chenqiu na gumamit ang mga kalaban ng Black Evil Fulu laban kay Jiang Ting. Sabay tanong ni Jiang Chenqiu kung gusto ba ng ating bida na pumasok sa patibong. Ang aksidente ay nangyayari sa family competition pero sila nais kanilang patayin. Nagmungkahi pa si Jiang Chenqiu nang kahit ang Dragon Transformation Formula ay hindi kayang ibalik ang nawalang bloodline ni Jiang Ting. At nagtanong ito sa ating bida na paano ito makakalaban sa kanila. Ayon sa ating bida na parang naglagay sila ng patibong sa kanya. Sinabi ni Jiang Chenqiu kay Jiang Ting na ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamasarap na ihain kapag malamig. Isipin mo na lang na katapusan mo na. Hindi ka sisisihin ng tatay mo kung nandito siya. Ang mga sinabing mga salita ni Jiang Chenqiu na nakakababa ng moral ay mas lalo pang nagbigay ng matinding pagnanais na sumali sabay tanong na ibig sabihin hindi pa ito ang katapusan. Sinabi ng desidido na si Jiang Ting sa kanyang tiyo Jiang na kung may iba pang paraan bakit hindi natin subukang gawin, gayong alam natin na hindi sila titigil hanggat hindi ako napapatay. Pinahinahon naman ni Jiang Chenqiu si Jiang Ting. Nagmungkahi kay Jiang Ting na ang gusto nito ay sobrang mapanganib. Na maaaring mamatay ang ating bida kahit kaunting pagkakamali lang kaya napagdesisyonan niyang wag sabihin kay Jiang Ting. Hindi pa rin si Jiang Ting tumitigil sa nais na niyang mangyari. Sinabi niya sa kanyang tiyo Jiang na ang kanyang ama ay pinuprotektahan siya sa loob ng 10 at kahit sa kamatayan ay patuloy pa rin siyang pinuprotektahan ng kanyang ama. At sinabi ni Jiang Ting na hindi ko sisirain ang reputasyon ng aking ama habang ako'y nabubuhay. Agad namang sumagot si Jiang Chenqiu na ang ama mo ay naglagay lamang ng maliit na espiritu sa iyong suit na jade pendant hindi ibig sabihin na hindi ka mamamatay. Ang pamilya ng mga Jiang ay mga bulok hanggang sa ugat nito. Wala nang makakapagligtas pa dito kaya sumuko ka na. Ang mga salitang iyon ay para panghinaan ng loob ang ating bida at para iligtas ni Jiang Chenqiu si Jiang Ting sa kamatayan. Pero ang ating bida ay nananatiling buo ang loob sa kanyang mga pananaw sa buhay. Lumuhad si Jiang Ting habang nagmamakaawa na mas gusto pa niyang mamatay ng lumalaban kaysa mabuhay ng walang dangal. Wala na namang nasabi si Jiang Chenqiu kundi tanging pagkumkam lang kamao ang nagawa. Nagpumilit pa rin si Jiang Ting na sabihin sa kanya ang paraan.
Wala na namang nagawa si Jiang Chenkyo kundi pumayag habang nag-aalala sa nais mangyari ng ating bida. Isang sandali ay sinabi na ni Jiang Chenkyo ang tanging paraan para maibalik ni Jiang Ting ang kanyang bloodline at ang paraan na ito ay ang pagpunta sa Hilak Ruins. Sa isang banda sa labas ng isang tindahan ay may nagkakagulo na mga tao na ang dahilan ay nais nilang bumili ng blood essence, nag-uunahan sila sa pagbili ng blood essence. Habang ang isang lalaki ay tumawag sa pangalang Mr. Chen at nagtatanong ito kung may mga blood essences. Lumabas naman ang may-ari ng tindahan na nagngangalang Chen Duo, ipinaliwanag nito na ubos na ang mga blood essences pero ang ibang gamot naman ay available kaya maaari silang pumili. Ngunit ang mga tao ay nagpumilit pa rin na makakuha ng blood essences. Sinabi ng isang lalaki na napaka-importante ng blood essence sa kanya ngayon at ang pera ay hindi mahalaga. At ang isang tao naman ay handang dublihin ang bayad makakuha lang ng blood essence. Napaisip ang tindero sa offer na dobling presyo. Pinagpawisan ang mga may-ari ng tindahan sabay sabi sa mga tao na maghintay dahil itatanong muna niya sa kanyang lolo. Sa loob ng silid makikita ang isang lalaking may puting buhok at kasuotan. Nagsisilita ang lalak na para makagawa ng sariling bagyo, ang kabaitan ng batang iyon ay katulad ko nung nakalipas na panahon. Ang lalaking ito ay nagngangalang Li, ang isang alchemist. Habang siya ay nagsusulat agad pumasok ang lalaking may-ari ng tindahan. Tinawag niyang lolo si Li, ang tinanong ang kanyang lolo kung mga blood essence pa itong na-refine, sumagot naman si Liang sa kanyang apo kung hindi ito marunong kumatok ng pinto. Ipinaliwanag ng Chen Duo sa kanyang lolo na maraming tao sa tindahan na naghahanap ng blood essence at handang dublihin ang bayad makakuha lang ng blood essence. Pahayag pa na hindi ito mahirap para sa kanyang lolo na gumawa ng madami nito, mababago nito ang kanilang kapalaran at ayon dito na makakapagretiro ng maagap ang kanyang lolo. Tumawa naman si Liang at sinabing hindi yun ganon kadali gaya ng iniisip mo. Agad namang binuksan ni Chen Duo ang isang lalagyan sa pag-aakalang may laman itong blood essence at naglabas ito ng liwanag mula sa loob ng sisidlan. At sinabi nito sa kanyang lolo na mas maaalagaan kita ng mas maayos kapag marami tayong pera. Taging tanga lang ang hahayaan na lumipad palayo ang pera. Isang sandali bigla siyang napamura sa kanyang nakita pagkabukas ng lalagyan. Bumungad sa kanila ang 3 sisiw na kapipisa mula sa itlog. Sinigawan naman ni Chen Duo ang kanyang lolo dahil kay Chen Duo na nagpakahirap siyang maghanap ng phoenix egg pero bakit itlog ng manok ang pinapisa nito imbis na phoenix egg. Habang si Liang ay nakatikip ng tinga sa lakas ng sigaw ng kanyang apo. Ipinaliwanag naman ni Liang sa kanyang apo ang dahilan, sinabi nito na inilagay niya ang 3 itlog sa maling lagayan pero naging maayos ang kinalabasan nito. Sinabi naman ni Chen Duo sa kanyang lolo na hindi siya nito ginugulo para sa ibang bagay, narito siya para sa mga blood essence. Sinabi naman ni Liang na may isang tao siyang inutusan para mangulikta ng mga beast blood na kailangan niya. At ang taong yun ay babalik na ngayong araw. At nagtanong ito na wala bang mga tao ang naghahanap ng ibang gamot sa napakalaking Panlong City. Sinabi ni Chen Duo na mayroong isa at yun ay si Jiang Ting. Ipinaliwanag niya na si Jiang Ting ay bumili ng maraming Monroe weeds at mga gamot para magpagaling, matapos nun ay nagtungo sa west of the city hastily. Agad iminungkahi ni Liang na ang nag-iisa lang na Hilak Ruins ang matatagpuan sa west of the city. Ang lugar na yon ay walang nakatira at natatabunan ng mga kidlat. At napaisip kung bakit siya pumunta doon. Sinabi ni Chen Duo na baka tumakas sabay sabing ang pinakadelikadong liger ay ang pinakaligtas na pagtaguan. Napagtanto ni Liang na hindi niya dapat maliitin si Jiang Ting. Tumingin ito sa labas ng bintana habang nag-iisip ng siguro ay gustong subukan ng batang iyon ang Thunder Tribulation sa kalagitnaan ng Hilak Ruins. Siguro ay may sikretong maestro ang nagturo sa kanya ng bagay na iyon. Sa isang banda makikita ang ating bida na nakarating na sa lugar na gusto niyang puntahan na nagtataglay ng malakas na kidlat.
Ang lugar na ito ay ang tinatawag na The Hillock Ruins. Makikitang may namumuong makapal na ulap sa langit na sa gitna ay naglalabas ng pagkalakas-lakas na kidlat patungo sa lupa habang sa ibaba ay may makikitang mga naglalakihang bato sa gitna ay may bakanteng kalupaan na binabagsakan ng kidlat at nagiging daluyan ng bultahi nito. Ayon sa pinagmulan ng Hillock Ruins ay dahil sa Panlong Mansion at sa sobrang paggamit ng Black Evil Fulu sa digmaan na naging sanhi ng pagkakaroon ng Thunder Tribulation daan-daang taon ang nakalipa. Pagkatapos nun, ang Tribulation at ang mga Divine Soldiers ay bungo ng harang na ipinagbabawal ang paglampas sa harang na ito at kung sino man ang pumasok ay mamamatay. Makikitang ang mga bungo na pinapasukan ng mga pulang salamander na makikita sa loob ng Hillock Ruins ay ang mga taong nagtangkang pumasok dito at hindi nagtagumpay. Habang papasok na si Jiang Ting sa Hillock Ruins ay pinaalalahanan siya ng kanyang tiyo Jiang na kailangan niyang maabsorb ang Thunder Score sa mula sa gitna ng Hillock Ruins sa pamamagitan ng Drago Transformation Formula. Kapag nagawa ni Jiang Ting ang bagay na yon ay maaaring bumalik ang kanyang nawalang bloodline. Muling sinabi ng kanyang tiyo Jiang na ito lang ang paraan para maibalik ang nawalang bloodline. Sinabi ni Jiang Ting sa kanyang tiyo Jiang na napakadelikado pala talaga ng lugar na ito. Napakumkam na lang ng kamay ang ating bida at napasabi na kaya niya ito. Sumagot naman ang kanyang tiyo Jiang na ang tribulation ay sadyang magbibigay sa iyo ng matinding pinsala sa iyong katawan. At maaari pang humantong sa kamatayan pag napasama. Ipinaliwanag pa ng kanyang tiyo Jiang na madami ditong espiritu ng mga namatay, na nahuhumaling sa mga taong nais pumasok sa hangganan at guguluhin ang nais pumasok sa loob ng Hillock Ruins. Sa mga nakalipas na daang taon marami ng cultivator ang nagpunta dito at hindi namatay subalit nakaranas ng paghibirap at ang iba ay nasugatan pa. Sa isang banda makikita ang isang salamander na kinakain ang kanyang kapwa. Sinabi ng kanyang tiyo Jiang Chenqui na hindi niya matutulungan ang ating bida kapag nakapasok na sa Thunder Formation. Tandaan daw ng ating bida na wala nang balikan kapag nakapasok na. Habang lumalakad palapit ang ating bida ay kitang kumakapit sa sapatos ng ating bida ang bultahi na nagmula sa mga kidlat na tumatama sa lupa. Sinabi ng ating bida na hindi siya susuko kahit na ano pa ang mangyari sa kanya. Habang naglalakad palapit ng Thunder Core ang ating bida ay pinaalalahanan naman siya ng kanyang tiyo Jiang na magdahan-dahan lang sa paglalakad. Habang naglalakad si Jiang Ting ay di niya namalayan na may namumuong anino sa kanyang likuran. Binalaan agad ang ating bida ng kayang tiyo Jiang na may lilito na manggugulo sa kanyang mga gagawin. Isang ano-ano ay biglang may nagsalita sa likod ng ating bida at tinawag pa ang ating bida na mahina. Tapos biglang nabuo ang nagsalita na isang espiritu ng namatay sa lugar na ito na susubukang guluhin ang ating bida sa kanyang plano. Sinagot naman ni Jiang Ting ang espiritong nanggugulo sa kanya na kahit ano ka pa, tumayo ka sakin. Hindi mo ako mapipigilan. Tumawa ang itim na espiritong nasa likuran ni Jiang Ting sabay nagmungkahi ito na ipinagyayabang pa ng ating bida ang mga nangyari sa kanya ngayong. Sinabi pa ng itim na espiritu sa ating bida na hindi siya matutulungan ng kanyang kaiabangan na maibalik ang nawala niyang bloodline. Sinabi ng ating bida sa espiritu na wag itong magsalita, dahil gagawin ng ating bida ang lahat maprotektahan lang ang reputasyon ng kanyang ama, na akmang aatakihin ng suntok ang espiritong itim. Tumawa ng malakas ang espiritong nasa harapan ni Jiang Ting at sinabi nito na nararamdaman nito ang pangamba sa puso ng ating bida. Itinanggi naman agad ni Jiang Ting ang sinabi ng itim na espiritu. Sinabi ng itim na espiritu sa ating bida na ang tanging nagagawa lang ng ating bida ay makipag-away sa ibang tao. At sinabi pa na inaaksaya lang ng ating ang pagkakataon na ibinibigay ng kanyang Uncle Jiang. Ayon pa sa itim na espiritu na sinasayang lang ni Jiang Ting ang divine sense kahit ang kanyang ama ay namatay na ay nagagawa pa ring maprotektahan ang ating bida. Kasabay ng paglabas ng malalakas na kidlat. Ayon sa itim na espiritu na pag walang bloodline ang ating bida hindi ito makakasali sa martial arts competition at ang titulo bilang Young Master ay mawawala ng dahil sa ating bida. Sabay tawa ng malakas. Hindi pa nasiyahan ang itim na espiritu at sinabihan ang ating bida na talagang walang silbi. Sa di inaasahang pangyayari biglang nagkaroon ng malakas na kidlat sabay tumama ito kay Jiang Ting. Tapos nabalutan ng usok ang ating bida. Matapos mawala ng usok na bumabalot sa ating bida ay makikitang wala man lang naging pinsala ang kanyang katawan.
Tapos nagsalaysay ang kanyang Uncle Jiang ng kapag di mo kinayang mapagtagumpayan ang kidlat ay paano mo pa kayang mapagtatagumpayan ang Thunder Core. Sabay tinanong ang ating bida kung titigil na ba sa kanyang ginagawa. Nagsalita ang itim na espiritu at kinutya ang ating bida na manatili lang itong nasa ibaba at sinabihan pa ang ating bida na para itong pusa. Nagmungkahi naman ang ating bida na hindi niya magagawa ang kahit ano kung walang tulong ng iba. Sinabi pa ng ating bida na kaya siya nakakasurvive ay dahil sa tulong ng kanyang ama. Kinutya naman ng itim na espiritu ang ating bida na wala na itong pag-asa sabay tawa ng malakas ang espiritong ito. Nagsisalita na ang ating bida na parang nalolo moral na ito. Dahil laging nagpapanggap si Jiang Ting na siya karapat-dapat at isang tagapagligtas. Mungkahi pa ng ating bida na ginagawa lang niya iyon para pasayahin ang sarili. Sumagot ang itim na espiritu ng tama ang sinabi ng ating bida sabay tumawa ng pagkalakas-lakas kasabay ng mga malalakas na kidlat sa kanyang likuran. Sapagkat akala niya ay magtatagumpay na siya sa kanyang binabalak. Patuloy pa nitong sinabi kay Jiang Ting na ito ang pinakamalaking pagkakamali ng ama nito. Isang sandali nagkaroon ng malakas na kidlat at tumama ito kay Jiang Ting. Nakapagsalita pa si Jiang Ting ng tama ang espiritu dahil may utang na loob nga daw ang ating bida sa kanyang ama. Sabay pahayag ni Jiang Ting na hindi ako susuko. Dahil si Tio Jiang at ang aking ama ay malaki ang inaasahan sa akin. Bakas sa mukha ni Jiang Chenkyo at ng espiritu ang pagkagulat sa kanilang nasaksihan. Dahil mas lumakas pa ang kalooban ni Jiang Ting at walang kahirap-hirap na inabsorb ni Jiang Ting ang kidlat gamit ang kanyang dragon transformation ng walang natamong pinsala sa katawan. Ayon sa ating bida na humihingi siya ng tawad sa kanyang ama pero ngayon ay mananatili siyang nakatayo at mangangibabaw sa buong mundo. Nagsalita ang naiinis na espiritu dahil hindi niya kayang pahinain ang kalooban ni Jiang Ting sabay nagmungkahi ito na walang hiya ang ating bida para sabihin ang mga salitang yon. Agad namang nagsalita si Jiang Chenkyo na huwag hayaan ang ating bida na guluhin ng espiritu at pumunta na sa Thunder Core para manumbalik na ang noang bloodline ng ating bida. Isang ano-ano ay may napansin silang mga yapag ng paa na papalapit sa kanila. Bakas ang pagkagulat sa naging reaksyon ni Jiang Chenkyo. Biglang nagpakita ang isang kakaibang halimaw. Tinatawag itong The Skyroar Lions. Ang nilalang na ito ay nabubuhay lamang sa pinakagitnang bahagi ng Fire Ice Forest. Napatanong na lang sila kung bakit ito nakarating sa lugar na ito. Ilang sandali ay umungol ng pagkalakas-lakas ang Skyroar Lion, halatang galit na galit ito. Sinabihan ng itim na espiritu ang ating bida na ang parusa sa kanya ay papalapit na. Agad sumugod ang galit na Skyroar Lions patungo kay Jiang Ting. Sa isang banda makikita ang isang batang layon na nakakulong at isang kamay na may hawak na patalim. Nagsalita ang taong ito na ang swerte ni Jiang Ting ay hindi nila inaasahan. Nabigo si Jiang Ting maging ang ama nito na si Jiang Baihe ay nabigo din sa pagpatay kay Jiang Ting. Sabay sabi nito na hindi na siya naniniwala na makakaligtas pa si Jiang Ting sa mga oras na ta. Binuksan ito at kukunin ang batang layon sa loob ng kulungan. Pahayag pa nito na naghanda na siya ng mga assassins na nag-aabang sa libingan ng Jiang family. At ang mga Monaryo weeds na binili ni Jiang ay hinaluan ng tubo ng batang Skyroar Lion. Ang taong may pakana pala ng lahat ay si Jiang Tianlong habang hawak ang batang Skyroar Lion at nakangiti. Ayon kay Jiang Tianlong na ang dugo ng batang Skyroar Lion ay magtutulak sa nanay nitong Skyroar Lion na mabaliw. Sabay sabing pagpipirpirsuhin nito ang ating bida. Itinutok ni Jiang Tianlong ang patalim na hawak sa leeg ng galit na batang Skyroar Lion. Sinabi pa ni Jiang Tianlong na ang family competition ay magsisimula na bukas sabay sabi sa batang Skyroar Lion na wala na itong silbi. Bigla nitong ginilitan ng leeg ang kawawang Skyroar Lion. Umiti naman ng parang demonyo si Jiang Tianlong sabay sabing hindi na makakabalik si Jiang Ting at siya na ang magiging young master. Sa isang banda sa gitna ng kakahuyan sa labas ng Panlong City ay may isang daan na kumakalat ang alikabok at biglang may nagsalita ng bilasin mo pa kapatid, kailangan nating makabalik bago magsimula ang competition. Makikitang may 2 taong nagmamadali sa pagtakbo na ang lalaki ay mukhang puno na naglalabas ng mga bagan sa kanyang katawan para pabilisin ang kanyang pagkilos. Habang pasan-pasan ng lalaki sa kanyang balikat ang isang babae.
Ipinaliwanag ng lalaki na 3 araw na silang tumatakbo ng ganito kabilis para makabalik agad pero ito lang ang bilis na kanyang makakaya. Pinungkahi naman ng babae na sinabihan sila ni Jiang Bao na nasa panganib si Jiang Ting. Kaya nag-aalala ang mga ito sa kalagayan ni Jiang Ting. Ngunit hindi nila alam kung totoo ang balitang iyon sapagkat nawala na sila ng kontak kay Jiang Bao. Sabay sabi ng babae na ngayong narito na sila ay wala ng masamang mangyayari kay Jiang Ting. Ang 2 taong ito ay sina Jiang Zi ang babae at ang lalaki naman ay si Jiang Yang. Nagpatuloy pa rin sa pagtakbo ng mabilis para makaabot sa martial arts competition ng Jiang family. Ayon naman sa lalaki na mukhang puno na naglalabas ng mga bagan sa katawan ay wag na mag-alala si Jiang Zi sapagkat pabalik na sila at wala nang mangyayaring masama kay Jiang Ting. Sa lugar ng Panlong City ay makikita ang arena ng Jiang family. Sa loob ng arena ay may mga taong sabik at nag-aabang sa magaganap na competition. Sa gitna ng daanan ay nakatayo si Jiang Tianlong katabi ang isang lalaki na sinasabi kay Jiang Tianlong na ipinanganak kang may kakaibang lakas at masaya ako na nasa iyong tabi. Habang nakaakbay ang lalaking ito kay Jiang Tianlong nakarangalan niya ito at lagi lang siyang nasa likod ni Tianlong. Ayun dito na ang posisyon sa pagiging young master ay malapit nang makamit ni Jiang Tianlong. Hindi naman sumang-ayon ang ibang kalahok ng Jiang family na nakarinig sa lalaking nagsalita. Mungkahi ng isang lalaki na ang kasalukuyang pinuno ay sobrang nagsusumikap para tulungan ang anak nito na magtagumpay. Pinabalik pa talaga niya ang maraming martial master para lang tumulong dito. Sinabi pa ng isang lalaki na ang kasalukuyang leader ay gustong patayin si Jiang Ting at gawing young master si Jiang Tianlong. Umiti lang naman sina Jiang Tianlong at kasama nitong lalaki at sinabing napakaingay ng mga taong ito. Ang lalaking kasama ni Jiang Tianlong ay si Jiang Chanho tapos sinabi nito kay Jiang Tianlong na wala siyang pakialam basta maging young master si Tianlong at kung sino man ang kumontra kay Jiang Tianlong ay kanyang papatayin. Sinabi pa nito na kung si Jiang Ting lang ay hindi anak ni Jiang Kaifeng ay di sin matagal na niyang pinatay ito. Matapos sabihin niyon may taong sumigaw mula sa eri at sinabing sino ka para gawin yun. Napalingon naman si Jiang Chanho sa narinig. Si Jiang Yang pala ang taong sumigaw tapos tinangkang atakihin ni Jiang Yang si Jiang Chanho gamit ang kanyang mga bagan. Nasangga naman ito ni Jiang Chanho nang walang kahirap-hirap. Agad sinabi ni Jiang Yang kay Jiang Chanho na kung gusto niyong maging young master talunin niyo muna ako. Sinabi ni Jiang Chanho na maares pa rin si Jiang Yang kahit noon pa man. Sabay sinabing si Jiang Zi ay lalong nagiging kaakit-akit at ang puso ko ay bumibilis ang tibok pag nakikita ka. Tinawag namang bastardo ni Jiang Zi si Jiang Chanho at tinanong ito kung sino ito para hindi piliin si Jiang Ting. Sumingit naman sa kanilang usapan si Jiang Tianlong sabay nagmungkahi ito ng, mga kapatid hindi kayo nagsabing nakabalik na kayo. Ginulat nyo ako sa inyong pagdating. Sumagot agad si Jiang Zi na naiinis kay Jiang Tianlong sabay sinabi dito na alisin nito ang mapagpanggap na hipokritong pagmumukha. Dahil alam niya kung ano ang gusto ni Jiang Tianlong. Umiti na lang si Jiang Tianlong sa sinabi ng babae habang nakatakip ang kanyang pamaypay sa mukha at nagsalita ito ng siguro kailangan niyong kausapin si Jiang Ting ngayon. Kung makakabalik pa siya. Sabay tawa pang asar nito. Isang sandali ay tumunog na ang mga tambol hot yacht na magsisimula na ang competition. Sa loob ng arena ay makikita ang pulang entablado na may simbolo ng dragon sa 4 na haligi. Nagsalita ang host at sinabing sa Julong Continent. Ang martial arts ang pinaka-inirerespetong bagay. Ngayong araw ang ating pamilya ay magkakaroon ulit ng family competition. Sabay nagsipagsigawan ang mga taong manunood. Sa gitna ng mga nagsisigawang manunood makikita ang 2 tao na si Queen Duo at ang kanyang lolo na si Liang napasabi na lang ito ng 1,000 spirit stones na napakalaking premyo. Nagsalita naman ang kanyang apo ng, Lolo di ba ayaw mo sa maiingay na lugar, hindi naman yun narinig ni Liang. Habang ang host na si Jiang Hao ay nagsasalita pinalabas nito ang kanyang bloodline na marmot. Habang binabati ang mga kalahok ng Jiang family na pumapasok sa pagdadausan ng competition.
Nang makapasok na ang lahat sabay ng pagputok ng mga fireworks sa kalangitan. Ipinaliwanag ng host na ang mga batang miyembro ng Jiang family ay naririto at handang ipakita ang kanilang kakayahan sa lahat. Karagdagan pa na ang kanilang young master na si Jiang Ting ay nangakong sasali sa competition. Agad namang ipinagtaka ng magkapatid na Jiang Zi at Jiang Yang dahil hindi nila makita ang ating bida. Nagsigawan ang mga manunood at sinabing siguro ay tumakas na ang ating bida at ang isang manunood naman ay sinabing simula na ang competition dahil wala silang pakialam kay Jiang Ting. Tinanong ni Queen Duo ang kanyang lolo kung sa palagay ba nito ay dadating si Jiang Ting. Sumagot naman si Liang na hindi niya alam dahil ang Hilak Ruins ay 2 araw na paglalakbay bago mapuntahan. Siguro daw ay makakarating si Jiang Ting kung lilipad ito. Pero gusto niya na makarating ang ating bida. Sinabi ng host na siguro mahina ang kanilang pagsigaw na pagbati at hindi sapat para magpakita ang kanilang young master kaya ulitin nila ang kanilang pagbati sa young master. Kinamples naman ng isang elder ang lamesa sanay sabing ay importante ang event na ito at mahihinto ng dahil lang sa walang silbing batang yun. Ang elder na nagsalita ay si Jiang Shou ang tumatayong executive patriarch ng Jiang family. Ayon sa kanya si Jiang Ting ay palaging hindi iginagalang ang patakaran ng pamilya Jiang kaya hindi siya karapat-dapat maging young master. Sumang-ayon naman ang isang elder dahil si Jiang Ting ay hindi nagpakita sa importanteng event. Biglang nagsalita ang plastic na si Jiang Qinghe na magintay pa ng kaunting panahon dahil si Jiang Ting parent ang young master. Sinabi din ito sa host na si Jiang Hao na magintay pa. Ayaw namang paawat ang matandang si Jiang Shou at sinabi nito na wag sayangin ang reputasyon ng Jiang family nang dahil lang sa basurang si Jiang Ting. Ayun dito na marami pa namang mga batang karapat-dapat na maging young master. Paliwanag ni Jiang Shou na si Jiang Tianlong ay mas karapat-dapat kaysa kay Jiang Ting na maging leader ng Jiang family. Agad namang sumingit sa usapan ang politics executive patriarch na si Jiang Yu. Mungkahi nito kay Jiang Shou na bilang isang executive patriarch ay wala itong galang sa mga pinagsasabi nito. Sinabi ni Jiang Yu na wala siyang pakialam kahit sino pa ang nasa posisyon ng pagiging young master. Si Jiang Ting ay anak ni Jiang Kaifeng. Dahil dun sa ngayon ay didepensahan muna niya si Jiang Ting. Nagbanta pa ito kay Jiang Shou na kapag nagsalita pa ito ng nakakabastos na mga salita ay papatayin niya ito. Ipinilit pa rin ng matanda si Jiang Shou ang nais niya. Sa isang banda naman ay nagtataka na ang mga manunood sa nagaganap na pagtatalo ng mga elder iniisip nila na baka aalisin na sa pwesto si Jiang Ting sa pagiging young master. Nagpanik naman agad si Jiang Yang sa kanyang narinig na usapan ng mga tao na pasabi ito na sino sila para alisin ang pagiging young master ni Jiang Ting. Pinakalma naman siya ng kanyang kapatid na si Jiang Zi at sinabi nito na hindi tayo sigurado sa mga nangyayari kapag gumawa tayo ng pagkilos ay maaring magdulot ng hindi maganda. Sinabi pa ni Jiang Zi na si Patriarch Jiang Yu ay ang pinakamataas sa mga patriarch at kampito sa dating pinuno kaya hindi niya hahayaan na alisan ng titulo si Jiang Ting bilang young master. Nagsisigawan naman ang mga manunood dahil hindi na sila makapag-intay na manalo ng pera sa kanilang pastahan kung sino ang mananalo. Sinasabi nila na wala silang pakialam kay Jiang Ting at gusto nilang si Jiang Tianlong na lang ang maging young master. Ipinagsigawan ng mga tao na si Jiang Tianlong na lang ang gawing young master. Nagalit naman si Patriarch Jiang Yu sa mga naririnig mula sa mga manunood. Nagsalita si Jiang Zi kung ano na ang kanilang gagawin sumagot naman si Jiang Yang na hindi niya alam. Patuloy pang ipinagsigawan ng mga manunood ang pangalan ni Jiang Tianlong. Napasigaw na lang si Jiang Zi na sana ay bumalik ang ating bida. Nagsalita naman si Jiang Tianlong na hindi na yun mangyayari at sinabi pa na ginawa niya ang lahat masigurado lang na patay na si Jiang Ting. Nagalit naman ang dalawang magkapatid sa narinig na dapat daw ay pinatay na nila si Jiang Tianlong noon pa. Tumalo ng mataas si Jiang Tianlong patungo sa entablado sabay nagsalita ito na siya ang magiging young master. Pinagalitan naman siya ng kanyang plastic mapagpanggap na ama tapos sinabi kay Jiang Tianlong na hindi ito ang young master kaya bumaba na iito sa entablado.
Natuwa naman ni Patriarch Jiang Shou sa ginawa ni Jiang Tianlong. Sumagot naman ito sa kanyang ama na makinig ito sa hinaing ng mga tao. Agad naman pumayag ang ama niyang si Jiang Qinghe. Nagmungkahi si Jiang Tianlong na tinatanggap niya ang posisyon bilang Young Master. Sinabi pa nito na mula ngayon idinideklara niyang siya na ang Young Master ng Jiang family. Ang kanyang kasiyahan ay natapos bigla nang may tumama sa kanyang mukha na isang melon na wasak ito sa kanyang pagmumukha sa lakas ng impact. Na agad niyang ikinatumba. Tinanong naman ng kanyang ama kung ayos lang ito. Agad napatingin ang mga tao sa itaas at napatanong kung Skyroar Lions ba ang kanilang nakikita. Agad namang pinatingin ni Queen Duo sa taas ang kanyang lolo. Sinabi niya na may nakasakay na tao sa Skyroar Lion. Habang makikita na nag-enjoy sa pagkain ng melon si Jiang Ting habang pinapanood ang mga kaganapan sa ibaba. Agad nagmungkahi ang ating bida sakay ng Skyroar Lion na bakit aalisin ang kanyang posisyon bilang Young Master. Natuwa naman ang magkapatid sa kanilang nasal ayan na si Jiang Ting. Nagalit naman ang nagtatakang si Jiang Tianlong kung paano yun nangyari. Nagtaka ito kung bakit napaamo ni Jiang Ting ang Skyroar Lion samantalang napakahirap nitong paamuin. Agad siyang bumaba sakay ng Skyroar Lion. At nakita nilang lahat na si Jiang Ting nga ang nakasakay sa Skyroar Lion. Agad siyang lumakad papunta sa harapan ng mga Patriarch at sinabing hindi man lang ba siya babatiin. Sinabi ni Patriarch Jiang Shou na huli na ang ating bida at hindi na siya ang Young Master. Sumagot naman ang ating bida ng totoo ba? Sabay iniabot ang melon na kanyang pinitas at sinabing wala itong lason. Nang akmang kukunin na ni Patriarch Jiang Shou ang lemon agad namang binasag ng ating bida ang melon sa pagmumukha ng matanda. Sabay sabi ng ating bida na sino ka sa palagay mo? Hindi ikaw ang magdidesisyon kung ako ang Young Master o hindi. Agad namang nakialam ang isang matanda at pinatigil ang ating bida sa kanyang ginagawa. Ang matandang nakialam ay agad sinunggaban ng Skyroar Lion sa takot ng matanda at amba ito at napasabi na lang ng Diyos ko tutulungan mo ako. Agad namang inasar ni Jiang Ting ang matanda at sinabing nasa na ang tapang mo ngayon habang ang Skyroar Lion ay nakapwesto lang sa harapan ng matanda. Sinabi ng ating bida kay Jiang Qinghe na habang siya ay naririto walang sino man ang makakaagaw ng kanyang titulo bilang Young Master. Sinabi pa ng ating bida na dapat nang palitan si Jiang Qinghe sa kanyang posisyon bilang kasalukuyang leader. Hindi naman nagustuhan ni Jiang Qinghe ang mga sinabi ni Jiang Ting. Sinabihan ni Jiang Ting si Jiang Qinghe na hindi niya ipapahiya ito bilang konsiderasyon sa reputasyon ng pamilya Jiang. Mungkahi pa ng ating bida na sana magbago na si Jiang Qinghe. Tumawa naman si Patriarch Jiang Yu sa ipinakitang tapang ni Jiang Ting na para sa kanya ay gaya ito ng kanyang ama na si Jiang Kaifeng. Agad namang lumapit si Jiang Ting kay Patriarch Jiang Yu, nagbigay galang ito sa matanda at nagpasalamat sa pagtatanggol sa kanya laban sa ibang Patriarch.